Hindi ko pinirmahan ang papel na yan. Mariing sabi ni Maya Dizon habang nakaharap sa mahabang mesa ng seguridad ng Ardentia Holdings. Basa pa ang dulo ng kanyang unipormeng panghatid at may bakas ng ulan sa kahon na hawak niya. Sa harap niya nakatayo si Leonardo Villarreal, ang CEO na kilala sa malamig na tingin at mas malamig na paghatol. Isang maling pirma, isang kahina-hinalang sobre at bigla siyang itinuring na manloloko. Mga tagapakinig, bago tuluyang bumukas ang gabing ito ng lihim at maling paratang, manatili sa kwento at mag-subscribe sa channel upang masundan ang bawat kabanata ng pagtataksil, katotohanan at pusong hindi basta sumusuko. Sa mundong kinang ng salamin at bakal, isang babaeng sanay maghatid ng gamit sa ulan ang haharap sa lalaking sanay mag-utos sa buong lungsod. Hindi nila alam na ang munting banggaang ito ang sisira sa katahimikan ng isang makapangyarihang pamilya. Si Maya ay 26 na taong gulang, payat ngunit matatag ang tindig, may matang laging nagbibilang ng daan oras at panganib. Hindi siya nagmula sa marangyang paaralan o pamilyang may apelidong binubuksan ang pinto ng mga opisina. Natuto siyang magbasa ng resibo, mukha at kasinungalingan habang nagdadala ng pagkain, gamot, kontrata at minsan ay mga lihim na ayaw ipahawak ng mayayaman sa karaniwang tao. Ang gabing iyon, inutusan siyang kunin ang isang selyadong pakete mula sa maliit na legal office sa lumang distrito at ihatid ito sa ika-40 palapag ng Ardentia Holdings bago mag-alas 8. Nakasaad sa aplikasyon ang pangalan ng tumatanggap, ngunit sa desk ng seguridad iba ang nakaabang. 2 guwardiya ang humarang sa kanya, kinuha ang kanyang bag at pinapasok siya sa silid na walang bintana, parang matagal na siyang hinihintay. Hindi sanay si Maya sa takot na ipinapakita. Sanay siya sa gutom, singil sa renta, lagnat ng batang inaalagaan at mga kliyenteng sumisigaw kapag nahuli ng 5 minuto ang in-order nilang kape. Kaya nang ihagis ng isang opisyal ang sobre sa mesa at lumitaw ang kopya ng kontratang may pulang marka, hindi siya umatras. Tiningnan niya ang bawat mukha sa silid at inalala ang oras, ruta at taong nag-abot sa kanya ng pakete. "Alam mo ba kung ano ang laman nito?" tanong ni Leonardo. Mababa ang tinig ngunit matalas ang dating. Suot niya ang abong Amerikana, walang kahit anong kalat sa kilos, parang pati galit ay dumaan muna sa mahigpit na pagsasanay. Hindi siya sumigaw, ngunit mas mabigat iyon kaysa sigaw. Para kay Maya, ang boses niya ay katulad ng pinto ng bangko, tahimik na nagsasara sa mukha ng taong walang sapat na pangalan. "Hindi ko binubuksan ang ipinapadala sa akin," sagot ni Maya. "Trabaho kong ihatid, hindi pakialaman." Tahimik ang silid sa ilang sandali. May lalaking nasa likod ni Leonardo nang umisi, tila iyon ang sagot na inaasahan nila mula sa isang babaeng madaling idiin. Ngunit si Maya ay hindi nagmakaawa. Inayos lamang niya ang basang manggas ng uniporme, saka idinagdag, "May record ang ruta ko, may oras ang pagkuha, may pangalan na nag-abot." Ang mga mata ni Leonardo ay bahagyang kumitid. Sa ibang tao iyon ay maliit na kilos lamang. Sa mga empleyado ng Ardentia Holdings iyon ay palatandaan na may desisyong nabubuo. Ilang oras bago dumating si Maya, may lumabas na lihim na kasunduan sa kamay ng karibal nilang kumpanya. Ang kontratang nasa sobre ay hindi dapat umalis sa loob ng legal division. Ngayon, isang babaeng tagapaghatid ang lumitaw, bitbit ang kaparehong dokumento. Hindi likas na mapagtiwala si Leonardo. Lumaki siya sa tahanang ang hapagkainan ay parang lupon ng hukom at ang pagmamahal ay laging may kasamang kondisyon. Mula nang mamatay ang kanyang kuya, siya ang naging mukha ng pamilya Villarreal at tagapagtanggol ng Ardentia. Sa ilalim ng tahimik niyang pamamahala, naligtas ang kumpanya sa utang, iskandalo at pagtataksil. Kaya kapag may maliit na bitak sa sistema, tinitingnan niya iyon na parang simula ng pagbaha. "May nagbayad sa'yo," sabi niya. Hindi iyon tanong. Tumama ang paratang sa dibdib ni Maya, ngunit hindi niya hinayaang makita iyon sa mukha niya. Naalala niya si Sofia, ang batang naiwan sa kwarto nilang may tumutulong kisame, naghihintay ng gamot sa ubo at lugaw. Kailangan niyang makauwi bago lumamig ang pagkain. Kailangan niyang manatiling malinis ang pangalan dahil ang anumang kaso, kahit gawa-gawa lamang, ay sapat upang mawalan siya ng trabaho. "Kung may nagbayad sa akin para manloko," sagot ni Maya, "hindi sana ako nakasuot ng sapatos na butas ang talampakan." Napatingin ang isa sa guwardya sa kanyang paa, ngunit agad niyang ibinalik ang tingin sa mesa. Hindi niya sinabi iyon upang kaawaan.
Sinabi niya iyon dahil minsan ang katotohanan ay mas matalim kapag walang palamuti. Si Leonardo ay hindi ngumiti ngunit napansin niyang hindi rin ito agad sumagot. Lumapit ang legal head na si Daryl Montes at inilapag ang tablet sa mesa. Lumitaw sa screen ang larawan ni Maya sa lobby. Hawak ang sobre nakatingin sa direksyon ng elevator. Ito ang oras ng pasok niya. 14 na minuto matapos maipadala sa karibal ang kopya ng kontrata. Masyadong eksakto para maging pagkakataon. Sa kanyang tono tapos na ang paglilitis. Kailangan na lamang pilitin si Maya na umamin at isara ang ulat bago kumalat ang gulo. Hiniling ni Maya na makita ang buong kuha ng kamera. Tumawa si Daryl maikli at mapangmataas. Hindi ka abogado. Hindi ka empleyado. Wala kang karapatang magdikta. Ngunit hindi inalis ni Maya ang tingin sa screen. Nakita niya ang sariling imahe, ang relo sa dingding, ang salamin ng elevator at ang aninong dumaan sa likod niya bago siya pumasok. Hindi pa niya alam kung sino iyon ngunit alam niyang may taong nauna sa kanya sa kwentong ito. Kung gusto ninyo ng katotohanan, huwag ninyo akong madaliin, sabi niya. Kung gusto ninyo lang ng mahirap na pwedeng sisihin, tapusin na natin. Kumapal ang katahimikan. Isang delivery rider na babae ang nagsalita sa harap ng mga lalaking may titulo abogado, baril at perang kayang bumili ng kwento. Sa sandaling iyon may bahagyang nabago sa tingin ni Leonardo. Hindi iyon tiwala, mas delikado iyon. Interes iyon. Hindi nagustuhan ni Daryl ang pagbabago. Sir, malinaw na delaying tactic ito. Maaari nating ipaubaya sa pulis. Sadyang malakas ang huling salita, sapat upang maunawaan ni Maya ang banta. Kapag pulis ang pumasok, mawawala ang oras trabaho at marahil pati si Sofia. Ngunit nanatili siyang tuwid. May mga taong ipinanganak na may proteksiyon ng apelyido. Siya ay ipinanganak na walang ibang sandata kundi memorya, tiyaga at kakayahang hindi mabali kapag inaapakan. Tinanong ni Leonardo kung sino ang nagbigay ng pakete. Ibinigay ni Maya ang pangalan sa aplikasyon, ang kulay ng pinto ng legal office, ang amoy ng basang papel sa loob at ang peklat sa daliri ng lalaking nag-abot sa kanya. Habang nagsasalita siya, bumilis ang sulat ng assistant ni Leonardo. Hindi karaniwang sagot iyon ng taong gumagawa ng kwentong palusot. Masyado itong tiyak, masyadong may laman at masyadong mapanganib kung susuriin. Ngunit hindi sapat ang katumpakan upang burahin ang hinala. Sa mundo ni Leonardo may mga taong sinasanay upang magsinungaling ng detalyado. May mga sindikatong gumagamit ng kahirapan bilang maskara. May mga batang babae, matanda, rider, janitor at intern na ginagamit upang maipasok ang dumi sa pinakamalinis na gusali. Tumingin siya kay Maya at nakita ang pagod, galit at dignidad. Ang problema, nakita rin niya ang perpektong takip para sa isang operasyon. Pipirma ka sa salaysay, sabi ni Daryl, itinulak ang papel. Binasa ni Maya ang unang 2 linya at agad niyang itinabi ang ballpen. Nakasaad doon na tinanggap niya ang pakete mula sa hindi kilalang tao at alam niyang kahina-hinala ang laman. Maling pangungusap iyon ngunit sapat upang gawing sala ang kanyang trabaho. Hindi ito salaysay, sabi niya. Bitag ito. Lumamig lalo ang mukha ni Daryl, samantalang nanatiling tahimik si Leonardo sa dulo ng mesa. Lumipas ang ilang segundo bago nagsalita si Leonardo. Hayaan siyang umalis. Napalingon si Daryl na para bang may maling utos siyang narinig. Maging si Maya ay hindi agad gumalaw. Ang utos ay hindi mainit, hindi mabait at lalong hindi pagpapatawad. Para lamang iyong pinto na binuksan upang makita kung saan tatakbo ang ibong pinaghihinalaang sugatan. Nauunawaan ni Maya iyon. Ang mga lalaking katulad ni Leonardo ay hindi basta nagpapalaya. Nagpapaluwag sila ng tali. Kinuha ni Maya ang kanyang bag, sinuri kung nandoon pa ang maliit na bote ng gamot ni Sofia at nagsukbit muli ng helmet. Bago siya lumabas, humarap siya kay Leonardo. Hindi ako ang nagnakaw ng kontrata ninyo, pero may taong gustong maniwala kayo na ako iyon. Hindi niya hinintay ang sagot. Binuksan niya ang pinto, dinaanan ang makintab na pasilyo at bumaba sa elevator na puno ng sariling refleksisyon. Bawat isa ay mukhang pagod ngunit hindi talo. Sa lobby, malakas pa rin ang ulan. Tumunog ang telepono ni Maya at lumitaw ang mensahe mula sa kapitbahay niyang si Aling Nena. Nilalagnat ulit si Sofia. Bumilis ang tibok ng puso niya ngunit hindi siya tumakbo kaagad. Tiningnan niya muna ang paligid.
Sa labas ng salaming pinto may itim na kotse na hindi umaalis. Sa loob nito may lalaking nakaupo sa likod, hindi nakaharap sa kanya, ngunit alam niyang nakatingin siya sa bawat kilos niya. Sa ika-40 palapag nakatayo si Leonardo sa tabi ng bintanang tanaw ang lungsod. Nasa ibaba si Maya, isang maliit na anino sa ilaw ng ulan, ngunit hindi maalis sa isip niya ang paraan ng pagsagot nito. Hindi iyon asal ng karaniwang courier na nahuli sa panlilinlang. Hindi rin iyon sapat upang sabihing inosente siya. Tinawag niya ang kanyang pinakamatapat na tauhan, si Enzo Reyes, at ibinigay ang utos sa tinig na walang pag-aalinlangan. Sundan siya. Huwag lalapit. Alamin kung saan siya uuwi, sino ang kasama niya, at kung kanino siya makikipagkita. Tumango si Enzo, sanay sa mga utos na walang tanong. Ngunit bago ito umalis, idinagdag ni Leonardo, walang mananakit. Obserbahan lang. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa niyang sabihin iyon. Marahil dahil may bahagi sa kanyang hindi gustong makita ang babaeng iyon na durugin ng makinang kaya niyang paandarin sa isang pirma. Lumabas si Maya sa ulan at isinakay ang sarili sa lumang motorsiklong ginagamit niya sa paghahatid. Sumakit ang tuhod niya nang umandar ang makina, ngunit mas malakas ang pag-aalala niya kay Sofia. Ang batang iyon ang dahilan kung bakit kinakaya niya ang dobleng trabaho, mahabang pila sa botika, at mga gabing halos hindi siya natutulog. Hindi niya kadugo si Sofia, ngunit sa loob ng 4 na taon natutuhan niyang may mga pamilyang hindi galing sa dugo kundi sa pangakong hindi iiwan. Habang binabaybay niya ang basang kalsada, hindi niya alam na sinusundan siya ng itim na sasakyan sa tamang layo. Hindi rin niya alam na sa likod ng malamig na utos ni Leonardo ay may lumang sugat na matagal nang nakabaon sa pamilya Villarreal. Taon na ang lumipas mula nang mawala ang batang sangkot sa huling lihim ng kanyang kuya. Walang malinaw na tala, walang bangkay, walang pamamaalam. Tanging isang kwentong ibinaon ng mga matatanda sa ngalan ng kapangyarihan. Pagdating ni Maya sa makipot na eskinita ng San Paloma Residences, huminto siya sa ilalim ng bubong na yero at pinatay ang makina. Hindi iyon tunay na residence kundi lumang gusaling inuupahan ng mga manggagawa, estudyante at pamilyang walang ibang mapuntahan. May amoy ng pritong bawang kanal at basang damit sa hangin. Sa ikalawang palapag may maliit na ilaw na nakabukas. Doon naghihintay si Sofia, ang batang hindi pa alam na hinahanap siya ng kapalaran. Mula sa dulo ng kanto nakita ni Enzo si Maya na umakyat bitbit ang gamot at isang supot ng lugaw. Iniulat niya kay Leonardo ang lugar, ang oras at ang kawalan ng kahina-hinalang kausap. Ngunit bago niya ibaba ang tawag, bumukas ang bintana sa ikalawang palapag. Sumilip ang isang batang babae, maputla ang mukha, may kumot sa balikat at may makinang nabagay sa pulso. Hindi malinaw sa ulan, ngunit sapat upang mapatahimik si Enzo. Sa kabilang linya na inis si Leonardo sa biglang pananahimik. Ano ang nakita mo, tanong niya. Humigpit ang hawak ni Enzo sa telepono habang muling tinitigan ang bintana. Lumapit si Maya sa bata at marahang hinawakan ang noo nito. Itinaas ng bata ang kamay upang yakapin siya at doon sumalo ang ilaw sa maliit na pulseras na pilak. May nakaukit na titik V sa gitna ng disenyong minsang nakita ni Enzo sa lumang pribadong tala ng pamilya Villarreal. Sir, maingat na, sabi ni Enzo, may bata siyang kasama. Nanatiling tahimik si Leonardo. Sa unang sandali, walang kakaiba roon. Maraming mahirap ang nag-aalaga ng kapatid, pamangkin o anak ng kapitbahay. Ngunit nang sabihin ni Enzo ang tungkol sa pulseras, parang may malamig na kamay na dumaan sa batok ni Leonardo. Ang gabing nagsimula sa isang kontratang ninakaw ay biglang kumatok sa pinto ng mas matandang lihim, mas mapanganib at mas personal. Sa loob ng maliit na silid, hindi alam ni Maya ang pagbabagong nagaganap sa labas. Pinainom niya si Sofia ng gamot at pinunasan ng pawis sa noo nito. Ate Maya, galit ka ba, mahinang tanong ng bata. Napaluhod si Maya sa tabi ng higaan at ngumiti kahit nanginginig ang pagod sa kanyang mga labi. Hindi, napagod lang. Hinawakan ni Sofia ang kanyang kamay at kumalansing ang pulseras na pilak tunog na parang susi sa kandadong matagal nang nakalimutan. Sa itaas ng lungsod na natiling nakabukas ang ilaw sa opisina ni Leonardo. Nasa mesa niya ang peking salaysay, kopya ng kontrata at lumang litrato ng kanyang kuya na matagal na niyang hindi tinitingnan. Sa likod ng larawan nakasulat ang petsa ng araw bago nawala ang bata.
Hindi pa niya alam ang pangalan ni Sofia. Hindi pa niya alam ang papel ni Maya sa buhay nito. Ngunit alam niyang mula sa gabing iyon hindi na simpleng kaso ng panloloko ang kanyang haharapin. Tahimik na umakyat si Maya sa makitid na hagdan, hawak ang supot ng lugaw sa isang kamay at maliit na bote ng gamot sa kabila. Ang bawat baitang ay kumikirot sa ilalim ng kanyang sapatos, tila kasabay ng pagbilis ng kanyang pulso. Sa labas patuloy ang ulan, humahampas sa yero, na parang libong maliliit na daliring nagbabala. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang napalingon sa ibaba, ngunit wala siyang nakita kundi madilim na eskinita at kumikislap na poste. Binuksan niya ang pinto gamit ang susing nakasabit sa manipis na tali sa kanyang leeg. Sumalubong agad ang mainit na amoy ng lagnat, lumang kumot at gamot na halos maubos na. Sa sulok ng silid nakahiga si Sofia sa makitid na kama, nakabalot sa kumot na ilang beses nang tinahi ni Maya. Nang marinig ng bata ang pinto, pilit itong bumangon, ngunit agad siyang nilapitan ni Maya at marahang pinaupo. "Huwag kang tatayo!" Sopi bulong ni Maya ginagamit ang palayaw na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. "Dinalhan kita ng lugaw. May gamot din." Ngumiti si Sofia, ngunit mahina ang ngiting iyon, parang kandilang nahihirapang manatiling buhay sa hangin. 8 taong gulang lamang siya, ngunit may mga matang tila nakakita na ng higit sa dapat makita ng bata. Iyon ang pinakanatatakutan ni Maya, ang maagang pagkatanda ng inosenteng puso. Umupo si Maya sa gilid ng kama at hinipan ang kutsarang may lugaw. Sa bawat subo ni Sofia, pinipilit niyang hindi isipin ang nangyari sa Ardentia Holdings. Ngunit bumabalik sa kanya ang malamig na tingin ni Leonardo Villarreal, ang papel na gustong ipapirma sa kanya at ang paratang na parang dumi sa puting damit. Kung mawalan siya ng trabaho, mawawala ang gamot ni Sofia, renta nila, pagkain nila at maliit na pag-asang mahigpit niyang hawak araw-araw. Sa labas ng gusali, nakaparada si Enzo sa loob ng kotse. Nakapatay ang ilaw, ngunit gising ang lahat ng pandama. Hindi siya baguhan sa pagsubaybay. Marunong siyang maghintay nang walang kilos, magbasa ng bintana at tumukoy kung aling katahimikan ang normal at aling katahimikan ang may tinatago. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi krimen ang nakita niya sa bintana. Nakita niya ang isang babaeng pagod na nagpapakain sa batang may lagnat. Ipinadala niya kay Leonardo ang maikling ulat. Walang dumalaw, walang kahina-hinalang tawag, walang palitan ng sobre o pera. Isang babae, isang bata, isang silid. Ngunit hindi iyon sapat upang pakalmahin ang CEO. Sa opisina, nakatayo pa rin si Leonardo sa harap ng bintana, hawak ang lumang litrato ng kanyang kuya. Ang tunog ng ulan sa salamin ay nagbalik ng gabing matagal niyang itinaboy mula sa isip, ang gabing nawala ang batang hindi nila nailigtas. "Linawin mo ang pulseras," utos ni Leonardo sa telepono. Mabagal niyang binitiwan ang bawat salita, ngunit ramdam ni Enzo ang bigat sa likod nito. Lumapit ng kaunti si Enzo sa gusali, sapat upang masilip ang bintana nang hindi napapansin. Sa loob umangat ang kamay ni Sofia nang hawakan niya ang baso. Sa pulso nito ay kumislap ang pilak, may ukit na tila korona at titik na matagal nang ginagamit ng pamilyang Villarreal sa mga pribadong tanda. Nanikip ang dibdib ni Leonardo nang marinig ang paglalarawan. Ang pulseras na iyon ay hindi ibinebenta sa tindahan, hindi basta na ipapagawa at hindi kilala sa publiko. Ipinapasuot iyon sa mga batang isinilang sa pangunahing linya ng pamilya bilang tahimik na marka, tradisyong itinago dahil sa takot sa pagdukot at pangongotong. May isa lamang na walang pulsera sa loob ng 2 dekada. Kasama iyon ng sanggol na anak ng kanyang yumaong kuya. Sa silid, hindi alam ni Maya na ang payak na bagay sa pulso ni Sofia ay nagbubukas ng sugat sa isang pamilyang hindi niya kilala. Para sa kanya ang pulseras ay huling alaala ng babaeng minsang dumating sa kanyang buhay na duguan, takot at halos walang lakas. 4 na taon na ang nakalipas, isang gabing umuulan din, may kumatok sa pinto niya. Bitbit nito ang maliit na batang babae, ilang dokumentong basa at pakiusap na hindi niya nakalimutan. Ang pangalan ng babaeng iyon ay Elena. Hindi niya sinabi ang buong apelyido o marahil sinabi niya, ngunit nalunod iyon sa iyak, lagnat at takot. Sinabi lamang itong may mga taong naghahanap sa bata at hindi lahat ng naghahanap ay gustong iligtas ito. Noong una, inakala ni Maya na gulo iyon ng mag-asawang naghiwalay o pamilyang may utang. Hindi niya naisip na ang bata ay maaaring nakaangkla sa pinakamataas na tore ng lungsod. "Ate Maya,
Mahinang sabi ni Sofia matapos uminom ng gamot. Bakit matagal ka? Huminto ang kamay ni Maya sa pagtupi ng tuwalya. Hindi niya gustong magsinungaling sa bata ngunit hindi rin ito kailangang dalhin ang bigat ng paratang ng mayayaman. Nagkaproblema lang sa trabaho, sagot niya. May taong nagkamali ng akala. Tumango si Sofia na parang nauunawaan ngunit ang mga mata nito ay nagtanong pa rin ng tahimik. Akala nila masama katanong ng bata. Napatingin si Maya sa kanya. May kakaibang tala si Sofia, isang katalinuhang hindi natutuhan sa paaralan kundi sa pakikinig sa mga taong pilit na nagtatago ng lungkot. Ngumiti si Maya at inayos ang buhok nito. Minsan kapag mahirap ang tao mas madali para sa iba na maniwalang may kasalanan siya. Pero hindi ibig sabihin tama sila. Hinawakan ni Sofia ang kamay niya at mahigpit itong pinisil. Sa kabilang dulo ng lungsod, hindi na nakatiis si Leonardo sa paghihintay ng ulat. Umalis siya sa opisina nang walang kasamang malaking seguridad, bagay na bihira niyang gawin. Tanging si Daryl ang nakakita sa kanya mula sa pasilyo at nagtanong kung saan siya pupunta ngunit hindi siya sumagot. Hindi niya pinagkakatiwalaan ang gulat kaya itinago niya iyon sa likod ng katahimikan. Ngunit habang bumababa ang elevator, may bahaging bata sa kanya ang muling nakikinig sa mga pangakong nabigo. Dumating si Leonardo sa San Paloma Residences makalipas ang halos kalahating oras. Ang kanyang itim na kotse ay tila dayuhan sa kalsadang puno ng putik basurang inaanod ng ulan at tindahang sarado na ang kalahating pinto. Hindi siya agad bumaba. Tiningnan niya ang gusali, ang bitak sa pader, ang mga damit na nakasampay, at ang mga ilaw na kumikislap. Mahirap paniwala ang may lihim ng pamilyang Villarreal na maaaring huminga sa ganoong lugar. Nilapitan siya ni Enzo at mahinang nagsalita. Nandoon sila sa ikalawang palapag. Walang ibang pumasok mula nang dumating siya. Tumango si Leonardo ngunit hindi agad nagbigay ng utos. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi niya alam kung alin ang tama. Kung manloloko si Maya, dapat niyang ilantad. Kung inosente siya, may naglagay sa kanya sa gitna ng bitag. Kung si Sofia ang batang hinahanap nila, mas malaki ang kasalanan ng pamilya kaysa sa nais niyang aminin. Umakyat siya sa hagdan nang walang ingay, sinusundan ni Enzo sa layo. Sa bawat baitang mas naririnig niya ang buhay sa gusali. Ubo ng matandang lalaki, iyak ng sanggol mahina, at sirang radyo, tunog ng tubig na pumapatak sa timba. Hindi ito mundo niya. Ngunit hindi niya naramdaman ang pandidiri na inaakala ng ilan na mararamdaman niya. Mas malapit iyon sa hiya, bagaman hindi pa niya kayang pangalanan kung bakit. Huminto siya sa tapat ng pinto ni Maya. Bahagyang nakabukas ang itaas na bahagi ng bintana kaya narinig niya ang boses nito sa loob. Hindi iyon boses ng babaeng kanina ay nakikipagtalo sa legal team. Mas mababa iyon, mas malambot ngunit may parehong tibay. Kapag gumaling ka, ipapasyal kita sa may ilog, sabi ni Maya kay Sofia. Dadalhan kita ng tinapay na may keso. Pero ngayon kailangan mong matulog. Sumagot ang bata ng mahinang tawa. Ang tunog na iyon ang tumama kay Leonardo nang hindi niya inaasahan. Isang bata, payak na tawa, ngunit binasag nito ang pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Naalala niya ang kuya niyang si Rafael na minsang nagsabing, hindi lahat ng kasalanan ng pamilya ay mababayaran ng pera. Ilang buwan matapos sabihin iyon, namatay si Rafael sa aksidenteng hindi kailanman naging malinaw. Kasunod noon, nawala ang babaeng minahal nito at ang sanggol na itinanggi ng ilan sa pamilya. Hindi niya dapat iniisip iyon sa pasilyo ng lumang gusali. Dapat ay naghahanap siya ng ebidensiya, pangalan, koneksyon sa kontratang ninakaw. Ngunit habang nakatayo siya sa labas, narinig niya si Sofia na nagtanong tungkol sa kanyang ina. Ate, totoo bang mahal ako ni Mama Elena? Natigilan si Maya. Matagal, bago siya sumagot. Nang magsalita siya, may lamat ang tinig ngunit malinaw pa rin. Oo, mahal na mahal ka niya. Kaya kanya inilayo sa panganib. Napapikit si Leonardo. Elena. Hindi iyon karaniwang pangalan sa kanyang alaala. Iyon ang pangalang ipinagbawal banggitin sa hapag ng mga Villarreal matapos mamatay si Rafael. Sinabi ni Cassandra na umalis ang babae, dala ang pera at kinalimutan ng bata. Sinabi ng legal team na walang sapat na patunay na anak nga ni Rafael ang sanggol. Sinabi ng matatanda na mas mabuting manahimik.
Sa loob ng taon tinanggap ni Leonardo ang katahimikan bilang pader ng proteksyon. Ngunit sa likod ng pintong iyon, may batang may pulseras ng pamilya at babaeng tinatawag na Elena bilang ina. Hindi na iyon pagkakataon lamang. Hindi na iyon simpleng pagkakahawig ng kwento. Kumilos si Leonardo upang kumatok ngunit pinigilan siya ni Enzo sa isang tingin. Tama ang paalala. Kung haharap siya ngayon, sisirain niya ang manipis na kaligtasang mayroon ng bata. Kung mali ang pagbasa niya, maaari niyang takutin ang inosenteng pamilyang wala namang kinalaman sa kanyang sugat. Sa loob kinuha ni Maya ang maliit na kahon sa ilalim ng kama. Akala niya tulog na si Sofia ngunit binabantayan pa rin siya ng bata. Binuksan niya ang kahon at sinuri ang natitirang pera. Kaunti na lamang iyon. Isang bayad sa renta o 2 linggong gamot. Hindi parehong kaya. Ipinikit niya ang mata at pinilit na mag-isip ng malinaw. Kailangan niyang pumunta bukas sa opisina ng delivery platform, kunin ang record ng ruta at linisin ang pangalan. Kasama sa kahon ang lumang panyo ni Elena, basang papel na natuyo na sa paglipas ng taon at maliit na larawang kupas. Hindi madalas tinitingnan ni Maya ang mga iyon dahil bawat sulyap ay paalala ng pangakong mabigat. Nang gabing ibinigay sa kanya si Sofia, sinabi ni Elena na kapag may dumating na lalaking may apelidong Villarreal, huwag basta magtiwala. Hindi ipinaliwanag kung bakit. Kinaumagahan natagpuan si Elena sa ospital at hindi na nagising. Sa pasilyo nakita ni Leonardo sa siwang ng bintana ang kahong binuksan ni Maya. Hindi malinaw ang laman ngunit sapat upang malaman niyang may mga dokumento. Ang unang kilos ng CEO sa kanya ay questionin idiin at sundan siya. Ngayon marahil nasa kamay ng babaeng iyon ang mga pirasong hindi kailanman ibinigay sa kanya ng sariling pamilya. Nakadama siya ng matinding galit ngunit hindi kay Maya. Sa unang pagkakataon itinuro ng galit ang loob ng Villarreal. Biglang may kumalabog sa ibabang palapag. Napapitlag si Sofia sa loob at agad na isinara ni Maya ang kahon. Ano iyon, tanong ng bata? Wala. Baka pusa lang, sagot ni Maya ngunit tumayo siya at lumapit sa pinto. Napaatras si Leonardo sa gilid bago pa bumukas ang kandado. Nakita ni Maya ang pasilyo na halos walang laman. May bahagyang anino sa hagdan ngunit nawala iyon bago niya matukoy. Bumilis ang paghinga niya. Hindi niya kayang patunayan ngunit alam niyang may sumusunod. Ang pakiramdam na iyon ay hindi galing sa takot lamang. Galing iyon sa mahabang taon ng pag-iwas sa mga taong maaaring kumuha kay Sofia. Isinara niya ang pinto at inilapat ang likod sa kahoy. Sa labas si Leonardo ay tahimik na nakatayo sa dilim na uunawaan sa unang pagkakataon na ang babaeng inakusahan niyang manloloko ay maaaring matagal nang nagtatanggol sa batang hindi niya alam na dapat niyang hanapin. Bumaba si Leonardo bago pa tuluyang mabunyag ang presensiya niya. Sa loob ng kotse, hindi siya agad nagsalita. Inalis niya ang basang guwantes at tinitigan ng gusali. Si Enzo ay naghihintay ng utos ngunit bihira niyang makita ang amo na ganoon katahimik. Sa wakas sinabi ni Leonardo, "Hanapin mo lahat ng tala tungkol kay Elena. Ospital, tirahan, lumang kaso, kahit anong naiwan. At kunin mo ang buong camera footage sa lobby ngayong gabi." Paano si Maya, tanong ni Enzo. Hindi tumingin si Leonardo sa kanya. Sa halip muli niyang tiningnan ang bintana kung saan bahagyang gumagalaw ang kurtina. Walang gagalaw sa kanya. Walang lalapit sa bata. Kung may ibang sumusunod bukod sa atin, gusto kong malaman bago sila makahakbang. Ang utos ay malamig pa rin ngunit iba na ang laman. Hindi na lamang ito pagsisiyasat sa posibleng magnanakaw. Ito ay proteksiyon na ayaw pa niyang tawaging ganoon. Sa loob ng silid tinabihan ni Maya si Sofia hanggang huminahon ang paghinga nito. Ang ulan ay unti-unting humina ngunit hindi nawala ang bigat sa hangin. Hinawakan ni Sofia ang pulseras niya habang natutulog na kagawi ang kilos tuwing natatakot. Tiningnan iyon ni Maya at naalala ang pakiusap ni Elena. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang itago ang bata sa mundong hindi niya maintindihan. Ngunit alam niyang kung may kukuha kay Sofia, daraan muna sila sa kanya. Hindi rin natulog si Leonardo ng gabing iyon. Pagbalik sa penthouse, binuksan niya ang pribadong imbakan ng lumang tala ng pamilya. Inalis niya ang alikabok sa kahong may pangalan ni Rafael.
May mga larawan liham at ulat na hindi niya kailanman binasa ng buo dahil sinabi sa kanya noon na tapos na ang lahat. Ngayon, bawat papel ay mukhang kasinungalingang matagal nang naghihintay. Sa pinakailalim nakita niya ang kopya ng disenyo ng pulseras. Eksaktong kapareho iyon ng inilarawan ni Enzo. Corona titik V at maliit na marka sa gilid na tanging panday ng pamilya ang gumagawa. Napatigil si Leonardo sa upuan. Ang batang nasa sira-sirang silid nilalagnat at pinapakain ng lugaw ng babaeng inakusahan niya ay maaaring dugo ng kanyang dugo. At kung totoo iyon, ibig sabihin ay may nagtakip sa kanyang mga mata sa loob ng maraming taon. Mas masakit baka hinayaan niya mismo ang katahimikang iyon. Sa kabilang dako, hindi alam ni Cassandra Villarreal na nagsimula ng gumalaw ang nakabaong lihim. Sa mansyon ng pamilya nakaupo siya sa harap ng salamin inaalis ang hikaw na diamante habang nakikinig sa ulat ni Darrell. Binanggit nito ang courier ang kontrata at ang pagpapalaya ni Leonardo. Bahagyang tumaas ang kilay niya. Hindi siya natatakot sa mahirap na babaeng maaaring idiin. Ang ikinainis niya ay ang ugali ni Leonardo na maghukay kapag may hindi tugma. Bantayan ang babaeng iyon, sabi ni Cassandra. Kung talagang wala siyang alam, gagawin nating sapat ang alam niya. Maingat ang boses niya kasing kinis ng mamahaling seda. Hindi niya binanggit si Sofia ngunit may lumang takot na sandaling dumaan sa kanyang mata. May mga lihim na kapag nabuksan ay hindi lamang kayamanan ang mawawala. Mawawala ang pagkatao, pangalan at kapangyarihang itinayo sa ibabaw ng libingan ng katotohanan. Kinabukasan nagising si Maya sa mahinang sinag ng araw at sa bigat ng bagong araw na kailangan niyang harapin. Mas mababa na ang lagnat ni Sofia ngunit hindi pa rin ito dapat iwan ng matagal. Hinabilin niya ang bata kay Aling Nena at inayos ang uniforme. Habang isinasara niya ang pinto, napansin niya ang kotseng dumaan ng mabagal sa dulo ng eskinita. Hindi niya nakita ang mukha ng sakay ngunit alam niyang hindi pa tapos ang gabing nagsimula sa Ardentia. Sa parehong oras binasa ni Leonardo ang unang ulat ni Enzo. Ang legal office na pinanggalingan ng pakete ay nagsara ilang minuto matapos umalis si Maya. Ang lalaking may peklat sa daliri ay hindi rehistradong empleyado. Ang pangalan sa aplikasyon ay ninakaw mula sa patay na abogado. Ang kontratang ipinadala sa Karibal ay maaaring ginamit lamang upang hilahin si Maya sa loob ng gusali. At ang batang si Sofia ay mas malapit sa puso ng misteryo kesa sa anumang dokumento. Ibinaba ni Leonardo ang papel at tumingin sa larawan ni Rafael. Sa kanyang isip muling lumitaw si Maya, basang-basa ngunit hindi yumuyuko at si Sofia batang may pulseras na dapat sana ay nasa ligtas na tahanan. Ang paghatol niya noong gabi ay maaring unang pagkakamali pa lamang, ang susunod niyang hakbang ang magtatakda kung siya ay magiging tagapagligtas o isa pang Villarreal na dumagdag sa pinsala. Sa unang pagkakataon hindi negosyo ang nakataya kundi dugo, pananagutan at katotohanan. Bumalik si Leonardo sa Ardentia Holdings bago magliwanag ng lubos ang umaga, dala ang gabing hindi nagbigay sa kanya ng tulog. Sa ibabaw ng mesa niya ay magkakatabing nakalatag ang ulat ni Enzo, ang kopya ng disenyo ng pulseras at lumang larawan ni Rafael. Sa unang tingin magkakaibang bagay ang mga iyon. Ngunit sa ilalim ng malamig na liwanag ng opisina para silang 3 piraso ng iisang sugat na matagal nang tinakpan ng mamahaling benda. Hindi siya agad nagbigay ng utos na dakpin si Maya ni hindi rin niya ipinatawag ang legal team. Sa halip pinapunta niya si Enzo, ang pribadong auditor na si Leora Santos, at isang matandang abogado ng pamilya na matagal nang retirado sa mga pampublikong kaso. Si Leora ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya sa mga numerong sinadyang gawing malinis. Marunong itong makakita ng kasinungalingan sa pagitan ng petsa resibo at lagdang masyadong perpekto upang maging totoo. Simulan sa Elena, sabi ni Leonardo. Hanapin ang ospital kung saan siya dinala ang sino mang nagbayad at lahat ng tala ng batang kasama niya. Tahimik na tumango si Leora habang sinusuri ang mga papeles. Hindi na niya tinanong kung bakit biglang mahalaga ang pangalan. Alam niyang kapag ang CEO ay gumagamit ng ganoong tinig, may bagay na personal ngunit hindi pa handang aminin. Sa kabilang banda si Enzo ay nakatingin sa larawan ng pulseras, ramdam ang bigat ng lihim. Makalipas ang ilang oras lumitaw ang unang bakas.
May babaeng nagngangalang Elena Marquez na isinugod sa maliit na ospital 4 na taon na ang nakalipas gabi ng malakas na ulan. Walang kamag-anak na nakalista ngunit may hindi kilalang nagbayad ng unang deposito gamit ang lumang corporate account na minsang konektado sa foundation ng pamilya Villarreal. Kinabukasan, binawi ang tala ng pasyente at ang opisyal na dahilan ng kamatayan ay inilagay bilang komplikasyong walang karagdagang imbestigasyon. May naglinis nito, sabi ni Leora, inilapag ang unang printout. Hindi ito simpleng kapabayaan. May access ang gumawa sa billing admission at death record. Nanatiling tahimik si Leonardo, ngunit ang daliri niya ay dahan-dahang kumuyom sa gilid ng mesa. Ganoon kumilos ang galit niya, hindi sumasabog kundi tumitigas. Kung may nag-alis ng pangalan ni Elena, may dahilan. Kung may gumamit ng account ng pamilya, maaaring hindi sa labas nagmula ang pagtatakip. Habang lumalalim ang paghahanap ni Leonardo, si Maya naman ay nakatayo sa tanggapan ng delivery platform kaharap ang supervisor na ayaw tumingin sa kanya ng diretsyo. Hiniling niya ang buong record ng ruta, pangalan ng kliyenteng nag-book at oras ng pagkuha ng pakete. Ngunit ang sagot sa kanya ay paulit-ulit na dingding. Kailangan daw ng pahintulot ng management, may reklamo raw mula sa malaking korporasyon at pansamantala raw siyang isususpinde habang sinusuri ang kaso. Suspended ulit ni Maya, pigil ang tinig. Wala pa kayong ebidensiya. Ikinusot ng supervisor ang kamay sa buhok, halatang ayaw makipagtalo. Maya, mataas ang reklamo. Ardentia Holdings ang sangkot. Hindi namin kayang isugal ang kontrata ng kumpanya. Sa ilang pangungusap na unawaan ni Maya ang dating batas ng mundong ginagalawan niya. Kapag mayaman ang nagduda, kailangang maghintay ang mahirap sa labas hanggang mapagod ang lahat sa paghahanap ng totoo. Lumabas siya sa tanggapan na mas mabigat ang bag kaysa kanina kahit wala namang nadagdag sa loob. Wala siyang sahod, wala siyang malinaw na proteksisyon at may lagnat na batang naghihintay sa bahay. Ngunit habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, bumalik sa isip niya ang aninong nakita kagabi sa pasilyo. Hindi lang siya sinususpinde. May gumagalaw sa paligid niya. May nag-uugnay sa kanya sa gulong hindi niya pinili. At nararamdaman niyang si Sofia ang tunay na dahilan. Pag-uwi ni Maya, nadatnan niya si Sofia na nakaupo sa sahig nagdodrawing ng bahay na may malaking bintana at punong may bilog na bunga. Katabi nito si Aling Nena, hawak ang pamaypay at tila pinipilit itago ang pag-aalala. May nagtanong sa ibaba kanina, mahinang sabi ng matanda nang makalapit si Maya. Hindi taga rito. Nagtanong kung may batang babae raw sa ikalawang palapag. Hindi ko sinabi ang pangalan ninyo pero hindi maganda ang kutob ko. Napatigil si Maya sa tabi ng pinto. Ano ang itsura, tanong niya. Sinabi ni Aling Nena ang makinis na sapatos, mamahaling relo at mukha ng lalaking hindi sanay sa init ng eskinita. Hindi iyon si Leonardo at hindi rin parang tauhan ni Enzo, batay sa tahimik na obserbasyon nito kagabi. Mas lantad, mas bastos, mas kampante. Isang taong sanay na ang simpleng pagtatanong ay sapat upang yumuko ang mahihirap at magbigay ng lahat ng alam nila. Sa mansyon ng mga Villarreal, nakatanggap si Cassandra ng hiwalay na ulat. Hindi mula kay Darrell lamang, kundi mula sa matagal na niyang ginagamit na tao sa Hospital Legal Office at maging sa ilang ahensiyang tumatanggap ng donasyon ng pamilya. Ang pangalan ni Elena ay muling hinahanap. Ang lumang admission record ay may nagtangkang buksan. At may delivery rider na nag-aalaga ng batang babae sa San Paloma. Hindi kumilos ang mukha ni Cassandra, ngunit tumamig ang silid sa paligid niya. Akala ko tapos na ito, sabi niya, hindi sa kausap kundi sa sariling alaala. Sa mesa niya ay nakalagay ang tsaa na hindi niya ginalaw. 20 taon niyang pinanday ang reputasyon bilang babaeng nagligtas sa pamilya. Nang mamatay ang kapatid, nag-ayos ng gusot, nagtakip ng iskandalo at nagpanatili ng halaga ng apelyido. Ngunit ang katotohanan ay hindi niya niligtas ang pamilya. Inayos niya ang kasinungalingan upang siya ang manatiling tagapagmana ng kapangyarihan. Si Sofia ang butas sa lahat. Kung mapapatunayang anak ito ni Rafael, may karapatan ito sa bahagi ng pribadong trust, sa ilang boto ng pamilya, at higit sa lahat sa moral na bigat na maaaring magwasak sa salaysay ni Cassandra. Hindi lamang pera ang nakataya. Ang mas malala, maaaring bumalik ang tanong kung bakit nawala si Elena, bakit hindi hinanap ng maayos ang bata, at sino ang nakinabang nang mamatay ang nag-iisang lalaking maaaring kumontra sa kanya.
Ipinatawag niya si Daryl sa pribadong silid. Pagpasok nito, halatang dala pa ang inis mula sa pagkakabitaw kay Maya noong nakaraang gabi. Hindi dapat pinauwi ni Leonardo ang babaeng iyon, sabi niya. Mas madali sana kung nasa kustodiya na. Tiningnan siya ni Cassandra ng matagal. Hindi niya gusto ang mga tauhang masyadong hayag ang pagkairita. Ang tunay na kapangyarihan para sa kanya ay nasa kakayahang magwasak ng buhay habang nakangiti pa rin sa almusal. Kung hindi niya mapipilitang umamin, gagawa tayo ng dahilan para siya ang takasan ng lahat, sabi ni Cassandra. Hanapan mo ng kaso. Kidnapping, extortion, fraud. Hindi mahalaga kung alin ang mauna. Ang mahalaga, mawalan siya ng kredibilidad bago pa siya makapagsalita. Tumango si Daryl ngunit nagtanong kung paano ang bata. Bahagyang sumilay ang inis sa mata ni Cassandra. Ang bata ay hindi bata sa kasong ito. Siya ay dokumentong humihinga. Samantala sa opisina ni Leonardo, dumating ang ikalawang ulat. May birth certificate si Sofia, ngunit ang pangalang nakalagay sa ina ay hindi Elena Marquez. Ang petsa ay mali, ang ospital ay hindi tugma, at ang attending physician ay namatay na 2 taon bago ang nakalistang araw ng kapanganakan. Hindi lamang ito pekeng papel. Ito ay pekeng papel na ginawa ng taong alam na walang mahirap na tagapag-alaga ang magkakaroon ng kakayahang hamunin ang sistema. May nagbigay nito kay Maya? Tanong ni Leonardo. Umiling si Leora. Maaaring iniwan ni Elena. Maaaring may naglagay para gawing mahina ang posisyon ng bata. Kapag dumating ang araw na may magtanong, madali nilang sasabihin na peke ang lahat. Napatingin si Leonardo sa bintana. Mula roon tanaw niya ang lungsod na tila pag-aari ng mga taong nasa itaas. Ngunit sa isang lumang gusali may batang ang buong buhay ay ginawa ng alanganin sa pamamagitan ng papel. Nagpasya siyang puntahan si Maya ngunit hindi bilang akusador. Hindi iyon madaling hakbang para sa kanya. Sanay siyang ang tao ang pumupunta sa kanya, hindi siya ang kumakatok sa pinto ng taong nasaktan niya. Gayunman, bago siya makaalis tumawag si Enzo. May kakaibang lalaki raw na nagtatanong sa paligid ng San Paloma. Hindi taga-barangay, walang malinaw na pakay. At umalis nang makita ang ilang kapitbahay na nagsimulang makialam. Nawala ang pag-aalinlangan ni Leonardo. Sa San Paloma nakapagdesisyon na rin si Maya. Binuksan niya muli ang kahon ni Elena at inilabas ang mga papel. May ilang lumang resibo, piraso ng medical form, larawan ng isang babae na karga si Sofia noong sanggol pa, at isang maliit na papel na may nakasulat na pangalan ni Rafael Villarreal. Ilang ulit na niyang nakita ang apelyido, ngunit noon ay inakala niyang pangalan lamang ng taong dapat iwasan. Ngayon matapos ang ardensya, hindi na siya makapaniwalang pagkakataon iyon. Tinitigan niya ang pulseras ni Sofia. Saan galing ito? Ate, tanong ng bata, napansing matagal siyang nakatingin. Lumunok si Maya. Sa mama mo, may pamilya ba siya? Tanong iyon na laging iniiwasan ni Maya dahil wala siyang sapat na sagot. Umupo siya sa tabi ni Sofia at pinili ang katotohanang hindi makakasugat ng todo. Siguro, pero hindi lahat ng pamilya ay ligtas puntahan, kaya muna tayo maingat. Hindi pa natatapos ang usapan nang may kumatok sa pinto. 3 mabibigat na katok, hindi tulad ng kapitbahay, hindi rin tulad ng pulis. Niyakap agad ni Sofia ang kahon ng Crayola. Tumayo si Maya at kinuha ang maliit na pamutol ng tape mula sa mesa. Nang silipin niya sa butas ng pinto, nakita niya si Leonardo Villarreal. Wala itong kasamang malaking tauhan, ngunit sapat ang presensiya nito upang lumiit ang buong pasilyo. Umalis ka, sabi ni Maya mula sa loob, hindi binubuksan ng pinto. Kung may kaso kay padala mo sa opisina. Tahimik si Leonardo sa kabila. Nang magsalita siya, wala na ang matigas na paratang ng unang gabi, ngunit hindi rin iyon pagmamakaawa. May mga taong naghahanap sa inyo. Hindi lang ako. Napahigpit ang hawak ni Maya sa pamutol. Kasama ka sa dahilan kung bakit kami hinahanap? Tinanggap ni Leonardo ang tama ng pangungusap nang walang depensa. Maaaring totoo iyan, sagot niya. Kaya kailangan kong itama bago mahuli ang lahat. Sa loob tumingin si Maya kay Sofia. Ang bata ay tahimik ngunit nakapikit ang kamay sa pulseras. Walang karapatan si Leonardo na pumasok sa buhay nila matapos siyang akusahan. Ngunit may mga pangalan sa papel ni Elena na hindi niya kayang ipaliwanag mag-isa.
Binuksan niya ang pinto ng kaunti sapat upang makita siya, hindi sapat upang makapasok siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa makitid na siwang. Hindi na niya nakita sa kanya ang CEO sa malawak na opisina. Nakita niya ang lalaking may dalaring takot, bagaman bihasa itong ikulong sa likod ng mukha. Ano ang alam mo kay Elena? Tanong ni Maya. Hindi sumagot agad si Leonardo. Tumingin siya sa loob, nakita ang maliit na silid ang gamot sa mesa at si Sofia na nakaupo sa kama. Nang makita niya ang pulseras, nang malinaw halos tumigil ang hininga niya. Minahal siya ng kuya ko, mabagal na sabi ni Leonardo. At maaring anak niya ang batang inaalagaan mo. Ang mga salita ay hindi sumabog. Bumagsak ang mga iyon sa sahig na parang mabibigat na bato. Si Maya ay napaatras ng kalahating hakbang. Hindi dahil naniwala agad siya, kundi dahil tumugma ang pangungusap sa piraso ng papel sa babala ni Elena sa pulseras at sa mga taong biglang nagtatanong sa ibaba. Hindi mo siya kukunin. Sabi ni Maya halos pabulong ngunit matigas. Hindi ko siya ibibigay sa pamilyang dahilan kung bakit namatay ang nanay niya. May sumiklab na sakit sa mukha ni Leonardo, mabilis at pinigilan. Hindi ko alam ang buong nangyari. Iyon ang problema sa mga katulad mo, sagot ni Maya. Kapag hindi ninyo alam, ibig sabihin may ibang nagdusa, habang tahimik kayo. Hindi niya sinigaw iyon. Mas malala dahil totoo ang dating. Bago pa makasagot si Leonardo, tumunog ang telepono ni Maya. Numero iyon ng supervisor sa delivery platform. Sinagot niya habang hindi inaalis ang tingin kay Leonardo. Sa kabilang linya, malamig na boses ang nagsabi na may opisyal na reklamong inihain laban sa kanya. Hindi lamang paglabag sa delivery protocol kundi tangkang panloloko at posibleng paggamit ng bata sa extortion. Kailangan daw niyang pumunta sa tanggapan kinabukasan, kasama ang anumang dokumentong magpapatunay sa kanyang pagkatao. Napangiti si Maya nang walang saya. Mabilis sila, sabi niya matapos ibaba ang tawag. Naunawaan ni Leonardo agad kung sino ang maaaring gumagalaw. Hindi ordinaryong legal complaint iyon. Ang pagsama sa bata sa paratang ay malinaw na senyas. May nakaalam kay Sofia at nais nilang sirain si Maya bago makuha ang anumang ebidensiya. Sino sa pamilya mo ang ayaw mabuhay ang katotohanan? Tanong ni Maya. Hindi iyon tanong ng takot. Tanong iyon ng taong handang lumaban. Isang pangalan lamang ang pumasok sa isip ni Leonardo, ngunit hindi niya agad sinabi. Si Cassandra ang nagpalaki sa kanya sa negosyo matapos mamatay si Rafael. Siya ang nag-ayos ng libing ng legal settlements ng katahimikan. Ngunit habang inaalala niya ang bawat kilos nito, nakita niya hindi ang tagapangalaga, kundi ang taong laging naroon kapag may dokumentong nawawala at may saksi na tumatahimik. May kailangan akong patunayan, sabi niya. At kailangan kitang protektahan habang ginagawa ko iyon. Hindi ako proyekto ng seguridad mo, sagot ni Maya. At hindi ko ipagkakatiwala si Sofia, sa lalaking kahapon lang ay gusto akong papirmahin sa kasinungalingan. Tumango si Leonardo. Ang pagtanggap niya sa paratang ay mas nakabigla kay Maya kaysa pagtutol. Tama ka. Nagkamali ako. Payak ang pangungusap, walang palusot. Ngunit hindi sapat ang isang pag-amin upang burahin ang panganib. Sa sandaling iyon, pareho nilang alam na ang tunay na kalaban ay hindi na ang isa't isa. Sa labas ng gusali, may lalaking naka-jacket ang tumayo sa kabilang kanto at kumuha ng larawan ng pinto ni Maya. Nakita ito ni Enzo mula sa sasakyan at agad na bumaba. Tumakbo ang lalaki, ngunit bago siya makalayo, naharang siya ng tindero at nadulas sa basang semento. Nakuha ni Enzo ang telepono nito, ngunit wala ng laman ang gallery. Nabura na ang larawan. Tanging isang bagong mensahe ang naiwan sa notification. Nakasulat doon na kumpirmado ang bata. Dinala ni Enzo ang telepono kay Leonardo. Nang mabasa niya ang mensahe, tuluyang nawala ang natitirang pag-aalinlangan. Hindi na maaaring manatili si Maya sa San Paloma nang walang proteksiyon. Ngunit alam niyang kapag pilit niya silang inilayo, lalo lamang siyang magiging katulad ng pamilyang kinatatakutan ni Elena. Kaya hinarap niya si Maya at ipinakita ang mensahe. Hindi niya ito inutusan. Hindi niya ito tinakot. Ibinigay niya ang unang tunay na piraso ng katotohanan sa pagitan nila. Namuti ang mukha ni Maya, ngunit hindi siya gumuho. Lumapit siya kay Sofia at inayos ang kumot sa balikat nito. Sophie, maghahanda tayo ng maliit na bag, sabi niya, kontrolado ang boses.
Bakit ate, tanong ng bata? Dahil may bagyo ulit, sagot niya. Naunawaan ni Leonardo na hindi ulan ang tinutukoy niya. Sa simpleng kilos na iyon, nakita niya ang babaeng tunay na humawak sa tungkulin na tinalikuran ng isang makapangyarihang pamilya. Sa mansyon, nakatanggap si Cassandra ng balitang nakita na ni Leonardo ang bata. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi siya nagbasag ng baso. Inilapag lamang niya ang tasa at ngumiti nang bahagya tulad ng taong napilitang pumasok sa mas maruming laro ngunit matagal nang handa. Kung nais niyang gawing dugo ang usapan, sabi niya kay Daryl, gagawin nating krimen ang dugo. Sa gabing iyon nagsimula ang tunay na laban para sa pangalan ni Sofia. Nang umalis si Leonardo sa San Paloma, hindi niya dala si Maya o Sofia. Dala niya ang mas mabigat na bagay, ang pahintulot ni Maya na makipagpalitan ng impormasyon ngunit hindi ng tiwala. Sapat na iyon sa ngayon. Sa kotse, sinabi niya kay Enzo at Leora na buksan ang lahat ng lumang transaksyon ni Cassandra, pati ang mga account na konektado sa ospital at legal office. Sa unang pagkakataon ng investigasyon, ay hindi na nakaharap sa labas ng pamilya. Nakapasok na ito sa puso ng Villarreal. Sa maliit na silid, niyakap ni Maya si Sofia habang hawak ang lumang kahon ni Elena. Alam niyang may papalapit na mas mabigat kaysa suspensisyon, mas marumi, kaysa maling paratang at mas malakas kaysa sinumang nakalaban niya noon. Ngunit sa ilalim ng takot may bagong linaw. Hindi siya courier lamang. Hindi siya babaeng madaling gawing salarin sa papel ng mayayaman. Siya ang taong pinili ng namamatay na ina upang bantayan ang batang hinahanap ng isang buong angkan. Umaga pa lamang ay kumalat na ang unang larawan ni Maya sa ilang pahina ng balita sa lungsod. Malabo ang kuha ngunit sapat upang makilala ang kanyang uniforme, helmet at mukha habang lumalabas siya mula sa Ardentia Holdings. Ang pamagat ay hindi nagtanong kundi humatol. Isang delivery worker umano ang iniimbestigahan dahil sa tangkang panloloko sa malaking kumpanya at posibleng paggamit sa batang walang malinaw na dokumento. Hindi agad nakita ni Maya ang balita. Abala siya sa pagtupi ng ilang damit ni Sofia sa maliit na bag habang pinipilit ipakita sa bata na karaniwang araw lamang iyon. Ngunit nang bumaba siya upang bumili ng tinapay, tumahimik ang tindahan sa kanto. Ang dating mga kapitbahay na bumabati ay napatingin sa kanya nang mabilis saka nagbulungan. Sa telepono ng tindera, nakita niya ang sariling mukha at ang salitang manloloko sa ilalim nito. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya sumigaw. Kinuha niya ang tinapay, nagbayad at umakyat pabalik na parang hindi niya ramdam ang bawat tinging tumutusok sa likod niya. Sa loob ng silid, nakatingin si Sofia sa kanya, hawak ang krayola ngunit hindi gumuguhit. Alam ng bata na may mali bago pa magsalita ang sinuman. Ang katahimikan ng matatanda ay kadalasang mas malinaw kaysa paliwanag at mas mabilis iyon mabasa ng batang lumaking nakikinig sa pagitan ng mga salita. Sa Ardentia, ibinagsak ni Leonardo ang tablet sa mesa matapos makita ang balita. Hindi galing sa opisina niya ang paglabas ng impormasyon ngunit ginamit nito ang pangalan ng kumpanya upang gawing kapani-paniwala ang paratang. Tinawag niya agad si Daryl ngunit sumagot ang legal head na wala raw siyang alam sa media leak. Masyadong malinis ang pagtanggi, masyadong handa ang tono at masyadong maingat ang mga salitang pinili para hindi maipit sa anumang pananagutan. Hindi mo ito ipinalabas, tanong ni Leonardo, mababa ang boses. Si Daryl ay tumingin sa kanya nang may halong pagkabigla at pagtatanggol. Sir, ginagawa lang namin ang dapat upang protektahan ang kumpanya. Kung lumabas man iyan, maaaring may nakakuha mula sa labas. Sa pagitan ng mga salita nito, narinig ni Leonardo ang pamilyar na himig ng kasinungalingang sinanay. Hindi direktang pag-amin ngunit sapat upang ipaalam na may mas mataas na kamay na gumagalaw. Sa mansyon, maingat na binasa ni Cassandra ang parehong artikulo habang iniinom ang kanyang kape. Hindi siya ngumiti ng malaki dahil ang tunay na tagumpay ay hindi niya ipinagdiriwang ng maingay. Ang mahalaga ay nagsimula ng madumihan ang pangalan ni Maya bago pa ito makapagsalita. Kapag ang publiko ay unang nakarinig ng salitang manloloko, kahit anong katotohanan ang sumunod, ay maririnig na lamang bilang palusot ng isang babaeng nahuli sa sariling pakana. Dagdagan ng presyon, sabi ni Cassandra kay Daryl sa telepono. Hindi sapat ang balita. Kailangan niyang matakot para magkamali. Iminungkahi ni Daryl ang reklamo sa Social Welfare Office tungkol sa batang inaalagaan ni Maya nang walang maayos na papeles. Bahagyang tumahimik si Cassandra sa kasinabi nitong gawin iyon ngunit huwag idikit sa pangalan niya.
Para sa kanya ang batas ay hindi hadlang. Ito ay pader na maaaring ipuwesto sa tamang lugar upang ikulong ang gustong patahimikin. Tanghali nang dumating ang dalawang opisyal sa San Paloma, kasama ang isang barangay worker at lalaking nakaitim na hindi nagpakilala. May dala silang kopya ng reklamo at listahan ng tanong tungkol kay Sofia. Nasa likod ni Maya ang bata, mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Nang banggitin ng opisyal ang pansamantalang pagkuha sa bata, habang sinusuri ang kaso, humakbang si Maya sa harap na parang pinto mismo ang katawan niya. Hindi ninyo siya kukunin? Nang walang malinaw na utos, sabi ni Maya. Nanginginig ang loob niya, ngunit matatag ang boses. May karapatan ng bata sa ligtas na paliwanag, hindi sa biglaang paghila mula sa kama niya. Nagkatinginan ng mga opisyal, halatang sanay sila sa mga tagapag-alagang natatakot agad kapag binanggit ang proseso. Ngunit hindi pumayag si Maya na ang salitang proseso ay maging ibang pangalan ng pang-aagaw. Humingi siya ng kopya, pangalan, oras at pirma ng bawat dumating. Sa ibaba may ilang kapitbahay na nanonood. Ang iba ay naaawa, ang iba ay takot madamay at ang iba ay nagsisimula ng maniwala sa nabasa. Pinakamasakit kay Maya ang katahimikan ni Aling Nena, hindi dahil tinanggihan siya nito kundi dahil nakikita niya ang takot sa mukha ng matanda. Kapag mahirap ang isang gusali, mabilis kumalat ang pangamba. Isang maling kaso lamang ay maaaring magdala ng pulis may-ari ng bahay at pagkawala ng kabuhayan ng lahat. Dumating si Leonardo bago tuluyang lumala ang tensisyon. Hindi siya pumasok na may sigaw o utos, ngunit nang makita ng mga opisyal ang kanyang mukha, nagbago ang tindig ng bawat isa. Ipinakilala niya ang sarili at hiniling makita ang dokumento. Ang lalaking nakaitim ay umatras ng bahagya, ngunit huli na. Napansin iyon ni Leonardo. Hindi ito ordinaryong empleyado ng gobyerno. Isa itong tauhang ipinadala upang tiyaking may takot na maiiwan sa silid. Ang kasong ito ay may legal complications, sabi ni Leonardo sa opisyal. Hanggat walang court order, walang batang aalis dito. Tumingin si Maya sa kanya, hindi nagpapasalamat, hindi rin lumalambot. Alam niyang ang parehong pangalan na nagbigay ng panganib ay ngayon ginagamit upang pigilan ito. Hindi niya kayang tanggapin ng buong puso ang tulong, ngunit hindi rin niya kayang tanggihan kung si Sofia ang nakataya. Kaya nanahimik siya at hinayaang gumana ang bigat ng apelidong Villarreal. Nang umalis ang mga opisyal, naiwan ang silid na mas tahimik kaysa dati. Umupo si Sofia sa kama at yumuko, tila iniisip kung may nagawa siyang mali. Lumuhod si Maya sa harap niya at hinawakan ng dalawang kamay ng bata. Wala kang kasalanan, sabi niya. Kahit anong sabihin nila, hindi ka bagay na pwedeng kunin at ilipat kung saan nila gusto. Tumango si Sofia, ngunit may takot na hindi agad mabubura ng kahit pinakamalambot na paliwanag. Lumabas si Maya sa pasilyo upang kausapin si Leonardo. Hindi ito proteksyon. Ito ang sunog na kayo mismo ang nagsimula. Tinanggap ni Leonardo ang salita na parang hampas na dapat niyang tiisin. Alam ko, hindi mo alam? Bukas, maaaring mawalan kami ng tirahan dahil takot ang may-ari. Sa susunod, maaaring hindi opisyal ang dumating. Kapag natakot si Sofia sa katok, hindi ikaw ang yayakap sa kanya buong gabi. Sa unang pagkakataon, walang sagot si Leonardo. Sa Ardentia, mabilis na lumawak ang pinsala. Nagpadala ang ilang business partner ng maingat na tanong tungkol sa leaked contract, habang ang board members ay humihingi ng internal explanation. Ginamit ni Cassandra ang gulo upang tawagin si Leonardo sa pribadong conference. Naroon siya kasama ang dalawang matandang kamag-anak at isang counsel na matagal nang kontrolado ng pamilya. Ang usapan daw ay risk management. Ngunit alam ni Leonardo na ang tunay na pakay ay pigilan ang paghahanap kay Sofia. Hindi ka dapat nakikisangkot sa babaeng iyan, sabi ni Cassandra, mahinahon ng tinig. Ang kumpanya ay hindi shelter para sa mga taong gumagamit ng awa. Tumingin si Leonardo sa kanya ng matagal. Noong bata siya, ang boses na iyon ang nagsasabi kung sino ang dapat pagkatiwalaan, sino ang dapat kalimutan, at alin ang dapat ituring na kahihiyan. Ngayon naririnig niya ang parehong boses na sinusubukang ilibing muli ang batang maaaring dugo nila. Paano mo nalaman ang bata? Tanong ni Leonardo. Hindi kumurap si Cassandra. Nasa balita. Hindi binanggit sa balita ang pulseras.
Bahagyang tumigas ang labi nito, napakaliit na kilos, ngunit nakita niya. Isang segundo lang iyon, ngunit sapat para sa lalaking buong buhay na sinanay magbasa ng boardroom. Hindi pa siya makapagparatang ng tuwiran, ngunit sa loob niya ay may pader na bumagsak. Si Cassandra ay hindi lamang nagtatanggol sa pamilya. May itinatago siya. Sa San Paloma hindi naghintay si Maya na iligtas siya ng isang Villarreal. Kinuha niya ang lumang kahon ni Elena at sinimula ng sariling paghahanap. May resibong mula sa maliit na botika sa distrito ng Malvar, may piraso ng papel na may pangalan ng nurse na si Remy at may lumang litrato ng silid na may berdeng kortina. Kung may taong makakapagpatunay na hindi niya dinukot si Sofia, iyon ay ang mga taong nakakita kay Elena bago ito namatay. Iniwan niya si Sofia kay Aling Nena, ngunit hindi nang walang pag-aalinlangan. Bago umalis lumuhod siya at ipinangako sa bata na babalik siya bago magdilim. Kapag may kumatok na hindi mo kilala, wag bubuksan, sabi niya. Kahit sabihin nilang kilala nila ako, tanong ni Sofia. Lalo na kung iyon ang sabihin nila. Mahigpit na yumakap ang bata. Sa yakap na iyon, nadama ni Maya ang bigat ng pagiging ina nang walang papeles na magpapatunay. Sinundan siya ni Enzo sa utos ni Leonardo, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na ito lihim. Lumapit siya sa kanto at ipinakita ang sarili. Hindi ako pipigil sa'yo, sabi niya. Babantayan lang kita. Tiningnan siya ni Maya mula ulo hanggang paa. Kung bantay ka, huwag kang maging kulungan. Tumango si Enzo. May respeto na sa mata nito, hindi tulad ng unang gabing isa lang siyang target sa ulat. Sumakay si Maya sa jeep at nagsimula ang paghahanap. Sa Malvar natagpuan niya ang botikang nasa resibo, ngunit bago pa siya makapagtanong sinabi ng may-ari na matagal nang wala ang dating tauhan. Nang ipakita ni Maya ang pangalan ni Remy, nagbago ang mukha nito. Hindi takot sa kanya, kundi takot sa pangalan. Huwag mo nang hukayin iyon, mahinang sabi ng may-ari. May mga taong nagbayad para makalimot ang lahat. Hindi umatras si Maya. Hindi ko kayang kalimutan ang batang araw-araw kong inaalagaan. Sa wakas, ibinigay ng may-ari ang lumang address ni Remy. Sa kabilang kalye nakita ni Enzo ang motorsiklong 2 beses nang dumaan sa kanila. Nagpadala siya agad ng mensahe kay Leonardo. Si Maya ay hindi huminto. Sanay siyang sundan ng mga problema at ngayon ay ginagamit niya iyon upang malaman kung gaano sila kalapit. Sa lumang apartment ni Remy natagpuan niya ang babaeng may puting buhok at kamay na nanginginig bago pa man mabanggit ang pangalan ni Elena. Hindi ako pulis, sabi ni Maya. Hindi rin ako taga Villarreal. Ako ang nagpalaki kay Sofia. Napatakip ng bibig si Remy. Matagal itong nakatingin sa kanya. Parang sinusukat kung gaano kabigat ang katotohanang kayang dalhin ng babaeng nasa harap niya. Pagkatapos pinatuloy siya nito sa loob at isinara ang pinto. Sinabi ni Remy na si Elena ay dumating noon na may sugat, takot at batang may pulseras. May hinahabol daw sila mula sa taong nasa loob mismo ng pamilyang Villarreal. Hindi pa nasasabi ni Remy ang pangalan nang may kumatok ng malakas sa pinto ng apartment. Napaatras ang matanda. Si Maya ay tumingin sa bintana at nakita ang anino ng 2 lalaki. Sa labas, mabilis na kumilos si Enzo, humarang sa pasilyo at tinawagan si Leonardo. Walang barilan, walang sigawan, ngunit ang hangin ay biglang naging mabigat. Ang mga lalaking dumating ay hindi naghahanap ng usapan. Dumating sila upang tiyaking muling tatahimik ang nakaligtas na saksi. Nagawa ni Maya na mailabas si Remy sa likod ng gusali gamit ang makipot na hagdanan. Habang tumatakbo sila sa alley, naramdaman niyang bumalik ang lumang bilis ng pagiging delivery worker. Alam niyang liko butas palengke at daang hindi pinapasok ng kotse. Si Remy ay hingal na hingal, ngunit hindi siya binitiwan ni Maya. Sa unang pagkakataon, hindi lamang si Sofia ang inililigtas niya. Inililigtas niya ang katotohanang maaaring magligtas sa kanilang dalawa. Dinala ni Enzo sina Maya at Remy sa ligtas na opisina ni Leora, hindi sa Ardentia at hindi sa mansyon. Pagdating ni Leonardo, nakita niya si Maya na may gasgas sa braso, ngunit matuwid pa rin ang upo. Si Remy naman ay hawak ang tasa ng tubig at nanginginig. Sabihin ninyo ang alam ninyo, sabi ni Leonardo, ngunit agad siyang pinutol ni Maya. Hindi siya magsasalita hanggat hindi mo sinisiguro na hindi siya mawawala bukas. Tumango si Leonardo. Ako ang mananagot. Doon sinabi ni Remy ang unang buong piraso ng lihim. Si Elena ay hindi tumakas dala ang pera.
Tumakas siya dahil may gustong kunin ang bata at burahin ang koneksyon nito kay Rafael. May babaeng makapangyarihan ang nagpadala ng tao sa ospital, nagpaayos ng papeles at nagbanta sa mga staff. Hindi nakita ni Remy ang buong mukha, ngunit narinig niya ang pangalan na ibinulong ng isa sa mga tauhan. Cassandra. Sa silid hindi kumilos si Leonardo, ngunit nagbago ang hangin. Maya looked at him but her gaze carried no triumph. Hindi niya kailangan ng panalo laban sa kanya. Kailangan niya ng katiyakang hindi masasaktan si Sofia. Si Leonardo ay tumayo at lumapit sa bintana, sinusubukang pigilan ang galit na gustong sumira ng lahat ng sabay-sabay. Sa likod niya si Leora ay nagsimulang ayusin ang statement ni Remy, habang si Enzo ay nagpadala ng proteksiyon sa San Paloma. Lahat sila ay huli na, ngunit hindi pa tapos. Gabi na nang bumalik si Maya sa silid. Natagpuan niya si Sofia, nagising pahawak ang lumang pulseras at naghihintay sa tabi ni Aling Nena. Yumakap ang bata sa kanya ng mahigpit at doon lamang naramdaman ni Maya ang pagod. Sa labas may tauhan ni Leonardo na nagbabantay, ngunit hindi niya alam kung sapat iyon. Ang paratang ay kumalat na ang saksi ay nanganganib at si Cassandra ay alam na marunong silang lumaban. Sa mansyon natanggap ni Cassandra ang balitang nakarating si Remy kay Leonardo. Sa pagkakataong iyon, pumutok ang baso sa sahig nang bitiwan niya ito. Hindi dahil natalo na siya, kundi dahil napilitan siyang bilisan ang dulo ng laro. Kung hindi natin makukuha ang papel, kukunin natin ang dahilan kung bakit sila lumalaban, sabi niya kay Darrell. Hindi niya kailangang sabihin ang pangalan. Pareho nilang alam na ang pinakamahinang pintuan sa puso ni Maya ay si Sofia. Madaling araw pa lamang ay gising na si Maya kahit halos walang pahinga ang kanyang katawan mula sa takbuhan sa Malvar. Nakaupo siya sa sahig nakasandal sa kama ni Sofia habang binabantayan ang mabagal na paghinga ng bata. Sa labas tahimik ang San Paloma, ngunit hindi na iyon katahimikang nakapagpapahinga. Para kay Maya, bawat langit-ngit ng hagdan, bawat motorsiklong dumaraan at bawat boses sa ibaba ay maaaring simula ng panibagong pag-atake. Hindi niya sinabi kay Sofia ang lahat tungkol kay Remy, Cassandra o sa posibleng dugo nitong Villarreal. Walang batang dapat matulog na iniisip kung bakit may mga matanda na gustong burahin ang kanyang pangalan. Ang sinabi lamang niya ay may ilang taong hindi pa nila mapagkakatiwalaan, kaya kailangan nilang maging maingat. Si Sofia ay tumango, ngunit sa paraan ng pagkakahawak nito sa pulseras alam ni Maya na mas marami itong naiintindihan kaysa ipinapakita. Sa Ardentia, hindi rin natulog si Leonardo. Binabantayan niya ang bawat ulat mula kay Enzo Leora at sa pribadong seguridad na ipinadala sa San Paloma. Inilipat si Remy sa ligtas na lugar, kinuha ang sinumpaang salaysay at sinimulan ni Leora ang paghahambing ng lumang transaksyon ni Cassandra sa ospital. Ngunit kahit dumadami ang ebidensiya, hindi nawawala ang pakiramdam ni Leonardo na mas mabilis kumilos ang kalaban kaysa sa batas. Hindi siya haharap ng diretso, sabi ni Leora habang inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Kapag naramdaman niyang malapit na ang patunay, tatargetin niya ang emosyon, hindi ang papel. Alam ni Leonardo kung sino ang tinutukoy nito. Si Cassandra ay hindi basta naninira ng reputasyon. Marunong siyang pumili ng pinakamahina at pinakamasakit na bahagi ng tao. Para kay Maya, iyon ay hindi trabaho, hindi pangalan, at hindi sariling kaligtasan. Iyon ay si Sofia. Tanghali nang dumating ang unang kakaibang mensahe sa telepono ni Maya. Walang pangalan ang nagpadala. May larawan ng pintuan ng kanilang silid kuha mula sa pasilyo at maikling pangungusap na nagsasabing mas ligtas ang bata kung titigil siya sa paghahanap. Nanlamig ang mga kamay ni Maya, ngunit hindi siya sumigaw. Tinawag niya si Enzo, ipinakita ang mensahe at agad nitong pinataas ang bantay sa paligid. Ngunit nakita ni Maya ang isang problema. Ang takot ay nakapasok na sa loob ng kanilang pinto. Pinilit ni Leonardo na ilipat sila sa ligtas na apartment, ngunit tumanggi si Maya noong una. Alam niyang kapag umalis sila, nang biglaan lalong magiging madaling sabihin na tumatakas siya. Gayunman nang makita niyang nanginginig si Sofia habang nakikinig sa yabag sa labas, naunawaan niyang hindi na prinsipyo ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay makalabas ang bata ng buhay sa bitag. Pumayag siyang lumipat kinagabihan pagkatapos maihanda ang ilang damit at dokumento ni Elena. Hindi umabot ang gabi bago kumilos ang kalaban.
Bandang hapon nagkaroon ng maikling pagkawala ng kuryente sa buong gusali. Hindi iyon bihira sa San Paloma kaya hindi agad nag-alala ang mga kapitbahay. Ngunit si Maya ay nakadama ng kakaiba. Masyadong sabay ang pagtigil ng ilaw signal ng telepono at ingay sa hagdan. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia at itinulak ang kahon ni Elena sa ilalim ng kanyang bag. May kumatok mula sa kabilang silid. Mayako ito tinig ni Aling Nena mula sa labas. Ngunit may kakaiba sa boses, parang pinipilit magsalita ng natural. Lumapit si Maya sa pinto hindi binubuksan at tinanong kung ano ang pangalan ng paboritong candy ni Sofia. Saglit nakatahimikan ang sumagot. Sapat iyon. Hinila niya si Sofia palayo sa pinto at itinulak ang mesa bilang harang. Sa sumunod na segundo isang malakas na sipa ang yumanig sa kahoy. Hindi sumigaw si Maya. Tinakpan niya ang bibig ni Sofia at itinuro ang maliit na banyo sa likod kung saan may butas sa pader na konektado sa lumang fire exit. Matagal na niyang alam ang butas na iyon dahil minsan niya itong ginamit upang kunin ang pusang naipit sa likod ng gusali. Hindi niya inakalang magiging daan iyon ng pagtakas. Habang inuuga ng mga lalaki ang pinto, isiniksik niya si Sofia sa makitid na siwang at inabot ang bag. Ate sa makapabulong na iyak ni Sofia. Hinawakan ni Maya ang mukha ng bata. Susunod ako. Huwag kang hihinto hanggang makita mo si Aling Nena sa likod ng tindahan. Ngunit bago pa tuluyang makalabas si Sofia bumigay ang pinto. Dalawang lalaking nakamaskara ang pumasok. Inihagis ni Maya ang timba ng tubig sa una saka hinampas ng bakal na hanger ang kamay ng pangalawa. Hindi siya mandirigmang sinanay ngunit alam niya kung paano lumaban kapag buhay ng bata ang kapalit. Nagawa ni Sofia na makalabas sa likod, ngunit may ikatlong lalaking naghihintay sa fire exit. Narinig ni Maya ang maikling sigaw ng bata at parang gumuho ang sahig sa ilalim niya. Sinubukan niyang tumakbo palabas ngunit hinawakan siya ng isa sa mga lalaki sa balikat. Kinagat niya ang braso nito hanggang mapasigaw ito saka tumakbo sa pasilyo. Sa hagdan nakita niya ang lalaking bitbit si Sofia, tinatakpan ang bibig ng bata habang pababa sa madilim na daanan. Mabilis siyang sumunod walang pakialam sa sugat sa tuhod o sa pagkapunit ng kanyang manggas. Sa ibaba nakaparada ang puting van na walang plaka sa harap. Bago maisakay si Sofia, naabot ni Maya ang pintuan ng sasakyan at nahawakan ang kumot ng bata. Bitawan ninyo siya, sigaw niya. Isa sa mga lalaki ang tumulak sa kanya nang malakas at tumama ang likod niya sa semento. Sa isang kisap sumara ang pinto ng van at umarangkada ito palabas ng eskinita. Dumating si Enzo, makalipas lamang ilang segundo, ngunit para kay Maya iyon ay isang buong buhay na huli. Tumayo siya kahit nanginginig ang mga paa at itinuro ang direksyon ng van. Hindi siya nag-aksaya ng panahon sa sisi. Puting van, walang harap na plaka, may gasgas sa kaliwang pinto, tatlong lalaki, isa may sugat sa braso, mabilis niyang sabi. Tumitig si Enzo sa kanya, namangha sa linaw ng ulat sa gitna ng matinding sindak. Tinawagan ni Enzo si Leonardo habang isinasakay si Maya sa kotse. Sa kabilang linya halos hindi nagsalita si Leonardo nang marinig na nakuha si Sofia. Ang katahimikan niya ay mas nakakatakot kaysa galit. Ipadala ang ruta, sabi niya. Kunin lahat ng kamera sa 5 kilometro. Walang pulis muna hanggat hindi natin alam kung sino ang hawak nila sa loob. Hindi iyon pag-iwas sa batas. Alam niyang kapag may tao si Cassandra sa sistema, bawat opisyal na tawag ay maaaring magbigay ng babala sa kidnapper. Sa kotse hindi umiyak si Maya. Hawak niya ang gilid ng upuan habang inuulit sa isip ang lahat ng nakita. Gasgas sa pinto. Amoy ng murang pabango sa lalaki. Itim na marka sa likod ng van. Tunog ng makinang parang luma ang belt. Nang mapansin ni Enzo ang kanyang bulong, tinanong nito kung kaya pa niyang magsalita. Tumingin si Maya sa kanya maputla ngunit matalim ang mata. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Nakarating sila sa pansamantalang command room ni Leora, kung saan sabay-sabay na binubuksan ang footage mula sa tindahan, gas station, toll camera at pribadong gusali. Naroon na si Leonardo nakatayo sa gitna ng mga screen, nakapako ang tingin sa bawat kalsadang dinadaanan ng puting van. Nang pumasok si Maya, sandali siyang napatingin sa sugat nito. May galit na dumaan sa mukha niya ngunit nilunok niya iyon. Walang oras para sa pagsisisi. May huling nakita ako, sabi ni Maya bago pa siya tanungin.
Sa kanang likod ng van may sticker ng lumang laundry service. Hindi buo ang pangalan. Nakita ko ang mga letrang A at L kulay asul. Agad na nag-type si Leora at hinanap ang rehistro ng mga saradong laundry service sa lugar. 10 ang lumabas ngunit isa lamang ang dating may van na ibinenta sa junk dealer malapit sa pantalan. Tumuro si Maya sa mapa. Doon sila dadaan kung ayaw nilang dumaan sa pangunahing kalsada. Hindi tinago ni Leonardo ang paghanga ngunit hindi rin niya ginawang papuri. Mas mahalaga ang bilis. Enzo, 2 sasakyan sa pantalan. Leora, ipasok ang traffic feed. Maya manatili ka rito. Tiningnan siya ni Maya na parang isang hadlang? Hindi. Mapanganib. Si Sofia ang kinuha nila. Hindi ako manonood lang sa screen. Nais niyang tumanggi ngunit nakita niya sa mukha nito na walang utos ang makakapigil. Sa huli binuksan niya ang pinto ng kotse. Habang bumibiyahe sila tumunog ang telepono ni Maya. Isang video call mula sa hindi kilalang numero. Sinagot niya at lumitaw si Sofia nakaupo sa madilim na lugar umiiyak ngunit buhay. May kamay na humawak sa balikat ng bata. Pagkatapos narinig ang boses ni Daryl, hindi nagpapakita ng mukha. Pirmahan mo ang salaysay, sabihin mong ginamit mo ang bata para lumapit sa Villarreal. Kapag ginawa mo iyon ibabalik siya sa social office. Kapag hindi mawawala siya. Hindi gumalaw si Maya. Ang buong katawan niya ay nag-aalab ngunit ang boses niya ay naging malamig. Gusto kong marinig siyang magsalita. Saglit na katahimikan. Pagkatapos ay pinayagan si Sofia. Ate Maya, iyak ng bata, natatakot ako. Napapikit si Maya ngunit hindi niya hinayaang mabasag ang tinig. Makinig ka sa akin, Sophie. Bilangin mo ang naririnig mo. Ilang makina, ilang boses, may tubig ba? May tren ba? Natigilan si Daryl sa kabila saka pinutol ang tawag. Sa loob ng kotse naunawaan ni Leonardo ang ginawa ni Maya. Hindi lang niya pinakalma si Sofia. Sinanay niya itong magbigay ng palatandaan. Ilang segundo bago naputol ang tawag narinig nila ang mahinang busina ng barko at tunog ng bakal na kadena. Pantalan nga. Tinawagan ni Leonardo si Enzo at ipinadala ang bagong detalye. Sa tabi niya si Maya ay nakatitig sa itim na screen ng telepono. Sa unang pagkakataon tumulo ang isang luha, ngunit mabilis niyang pinahid iyon. Sa lumang bodega malapit sa pantalan, nakaupo si Sofia sa sirang upuan, nakatali ang mga kamay ngunit hindi nasaktan. Sinabi ni Daryl sa mga tauhan na huwag lalagpas sa pananakot. Kailangan buhay ang bata dahil ang halaga nito ay nasa paggamit hindi sa pinsala. Ngunit habang tinitingnan niya ang mukha ni Sofia, may inis siyang hindi maitago. Isang batang maliit, mahina at nilalagnat pa, ngunit dahil dito ay nanganganib ang lahat ng pinaghirapan ni Cassandra na itago. Dumating ang sasakyan ni Leonardo sa gilid ng pantalan ng patay ang ilaw. Hiwalay na pumasok si Enzo mula sa likod kasama ang 2 tauhang hindi konektado sa Ardentia Security. Si Maya ay pinilit magsuot ng dark jacket at manatili sa likod ng container ngunit nang marinig niya ang mahinang iyak ni Sofia mula sa bodega gumalaw siya bago pa siya mapigilan. Hindi bulag na tapang iyon. Alam niya ang distansiya, ang bukas na pinto at ang posisyon ng lalaki sa labas. Kinuha niya ang maliit na bato at inihagi sa kabilang bahagi ng bakuran. Napalingon ang bantay. Sa sandaling iyon sinunggaban siya ni Enzo mula sa likod at pinatahimik. Sumunod si Leonardo papasok sa bodega, tahimik ngunit mabilis. Hindi siya sanay sa maruming sahig at kalawang na amoy ng pantalan ngunit hindi siya nag-atubili. Nang makita niya si Sofia, may bagay na pumutok sa loob niya. Hindi pa niya alam ang resulta ng dugo. Ngunit alam niyang hindi niya hahayaang mawala muli ang batang iyon. Si Daryl ang unang nakakita sa kanya. Sir, maling desisyon ito, sabi nito pilit pang ginagawang formal ang boses. Ginagawa ko lang ang kailangan para protektahan ang kumpanya. Tumigil si Leonardo ilang hakbang mula rito. Hindi kumpanya ang pinoprotektahan mo. Tumawa ng kinakabahan si Daryl. Hindi mo naiintindihan ang pinsalang dadalhin ng batang iyan. Kapag lumabas ang kuwento, babagsak ang tiwala ng board. Babagsak ang pamilya. Lumamig ang mata ni Leonardo. Kung bata ang ikababagsak namin, matagal na kaming bagsak. Habang nakatuon si Daryl kay Leonardo, gumapang si Maya sa gilid ng bodega patungo kay Sofia. Nakita siya ng bata at muntik nang sumigaw ngunit inilagay ni Maya ang daliri sa labi. Dahan-dahan niyang kinalas ang tali gamit ang maliit na pamutol na lagi niyang dala sa delivery bag.
Nanginginig ang kamay niya ngunit hindi pumalpak. Nang makawala si Sofia, niyakap siya nito ng mahigpit. Tahimik muna, bulong ni Maya. Uuwi tayo. Isa sa mga tauhan ni Daryl ang nakapansin at sumugod. Hinarang siya ni Enzo at doon sumabog ang gulo. May bumagsak na kahon, may sumigaw, may tumakbo papunta sa pinto. Hinila ni Maya si Sofia palayo sa gitna ngunit nadulas ang bata sa basang bahagi ng sahig. Bago sila maabot ng isa pang lalaki, dumating si Leonardo at hinarang ito. Hindi magara ang suntok niya, hindi pang pelikula ngunit sapat upang mapaatras ang kalaban at mabigyan sila ng daan. Tumakbo sina Maya at Sofia palabas ng bodega, sinalubong ng malamig na hangin ng pantalan. Sa likod nila nahuli ni Enzo ang isa sa mga tauhan habang si Daryl ay nagtangkang tumakas papunta sa van. Ngunit nakaharang na ang isa pang sasakyan ni Leonardo. Napatigil ito, hingal, basang-basa at nawawala ang dating yabang. Kinuha ni Leonardo ang telepono nito at nakita ang huling tawag mula sa pribadong numero ni Cassandra. Hindi pa iyon sapat sa korte ngunit sapat sa digmaan. Sa kotse, binalot ni Maya si Sofia ng kumot. Umiiyak ang bata, paulit-ulit na humihingi ng tawad kahit wala itong kasalanan. Hindi ka dapat humingi ng tawad, sabi ni Maya, nanginginig na rin ang tinig. Ikaw ang hinanap ko. Ikaw ang inuuwian ko. Walang makakabago noon. Nakaupo si Leonardo sa harap, naririnig ang bawat salita. Sa dibdib niya lumalim ang hiya. Ang pamilyang mayaman sa tagapaglingkod ay nabigong ibigay ang nagawa ng isang babaeng halos walang pera. Hindi nila agad dinala si Sofia sa ospital na konektado sa Villarreal. Pinili ni Leonardo ang maliit na pribadong klinika ni Leora kung saan walang record na madaling mabubura ni Cassandra. Sinuri ang bata, nilagyan ng gamot ang gasgas sa pulso at pinayagang magpahinga. Maya stayed beside her without closing her eyes, but the line should be Filipino. Kaya nanatili si Maya sa tabi niya nang hindi pumipikit, hawak ang kamay ng bata na tila kapag binitiwan niya ay muling aagawin ng dilim. Sa labas ng silid, hinarap ni Leonardo si Daryl na hawak na ng pribadong seguridad habang hinihintay ang maingat na legal turnover. Sino ang nag-utos, tanong niya. Tumawa si Daryl ngunit basag na ang tunog. Hindi mo siya mapapatumba. Pamilya mo siya. Lumapit si Leonardo ng sapat upang marinig lamang nito ang sagot. Ang pamilya ay hindi lisensiya para magnakaw ng buhay ng bata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Daryl na ang dating malamig na CEO ay handang sumunog ng sariling bahay upang mailabas ang totoo. Bago mag-umaga natulog si Sofia sa klinika, pagod ngunit ligtas. Si Maya ay nakaupo pa rin sa tabi niya nang pumasok si Leonardo, dala ang resulta ng preliminary blood compatibility test na maaaring magsilbing unang hakbang bago ang buong DNA confirmation. Hindi pa iyon pinal na patunay ngunit sapat upang ipakitang hindi imposibleng konektado si Sofia sa linya ni Rafael. Hindi niya ibinigay ang papel kay Maya bilang utos. Inilapag niya ito sa mesa. Parang paanyayang makita ang katotohanan ng sabay. Tiningnan ni Maya ang dokumento pagkatapos ay si Leonardo. Kahit ano ang sabihin ng dugo, hindi siya tropyo ng pamilya ninyo. Tumango siya. Alam ko. Hindi mo alam kung paano siya takutin sa gabi, paano siya himukin uminom ng gamot, paano siya patawanin kapag hinahanap niya ang nanay niya. Hindi ko alam, amin ni Leonardo. Pero gusto kong matutuhan kung papayagan mo. Hindi bilang kapalit mo. Bilang taong may pananagutan din. Matagal na katahimikan ang namagitan. Hindi pa iyon kapatawaran. Hindi pa rin iyon tiwala. Ngunit sa pagitan ng babaeng halos mawalan ng anak at lalaking ngayon lamang nakaharap sa kasalanan ng pamilya, may nabuo na unang hibla ng pagkilala. Pareho nilang mahalaga si Sofia sa magkaibang pinagmulan ngunit parehong mabigat na dahilan. At sa labas ng klinika, habang paparating ang umaga, nagsimulang maghanda si Cassandra para sa laban na hindi na niya kayang itago sa anino. Kinabukasan, dinala ni Leonardo ang lahat ng dokumento sa isang pribadong silid-pulong sa lumang gusali ng Villarreal Foundation, hindi sa mansyon at hindi sa Ardentia. Pinili niya ang lugar dahil doon nakatago ang mga tala ng pamilya, mga kasunduang pinirmahan sa pangalan ng dugo at mga lihim na laging tinatawag na tradisyon. Sa mahabang mesa naroon ang board ng Family Trust, ilang kamag-anak, 2 abogado, si Leora, si Enzo at si Cassandra na nakaupo sa dulo.
Dumating si Maya kasama si Sofia, ngunit hindi niya hinayaang mauna ang bata sa silid. Pinaupo muna niya ito sa katabing lounge kasama si Aling Nena at isang babaeng doktor na pinagkakatiwalaan ni Leora. Hindi niya gustong gawing palabas si Sofia sa harap ng mga taong maaaring tumingin dito bilang ebidensiya, banta o kayamanan. Para kay Maya, bata muna si Sofia bago anumang apelido, bago anumang resulta ng dugo at bago anumang karapatan sa ari-arian. Nang pumasok si Maya sa silid, tumahimik ang mga taong nakaupo sa paligid ng mesa. Wala siyang mamahaling damit ngunit malinis at maayos ang suot niyang simpleng blusa. May benda pa ang braso niya mula sa gabing iniligtas si Sofia at hindi niya iyon itinago. Ang sugat ay hindi palamuti kundi patunay ng presyo ng katotohanan. Tiningnan siya ni Cassandra mula ulo hanggang paa at sa tinging iyon ay naroon ang buong paghamak ng isang angkan. Hindi ko maintindihan kung bakit narito ang babaeng ito, sabi ni Cassandra, mahinahon ngunit sapat ang lakas upang marinig ng lahat. Kung usapin ito ng pamilya, dapat pamilya ang humarap. Umupo si Maya nang hindi yumuyuko. Bago pa makasagot si Leonardo, siya mismo ang nagsalita. Kung pamilya ang ibig sabihin ninyo ay mga taong nagprotekta kay Sofia, narito ako. Kung pamilya ang ibig sabihin ninyo ay mga taong nagtago sa kanya, kayo ang dapat magpaliwanag. May ilang kamag-anak na napailing sa tapang ng sagot. Hindi sanay ang silid na iyon sa mga taong nagsasalita ng walang formal na titulo. Ngunit si Leonardo ay hindi siya pinigilan. Tumayo siya at inilapag sa mesa ang unang folder. Naroon ang preliminary medical report ni Sofia, ang kopya ng pulseras ng Villarreal, ang lumang tala ng panday ng pamilya at ang resulta ng DNA test na ginawa sa ligtas na klinika. Hindi dramatiko ang kilos niya ngunit bawat pahina ay parang pagbagsak ng martilyo. Ang resulta ay malinaw, sabi ni Leonardo. Si Sofia ay biological daughter ni Rafael Villarreal. Kumalat ang bulungan sa silid. May natigilan, may napatingin kay Cassandra, may nag-iwas ng mata. Ang pangalan ni Rafael ay parang kandilang matagal nang pinatay at biglang sinindihan sa gitna ng madilim na bahay. Para sa ilan siya ay alaala ng mabuting tagapagmana. Para kay Cassandra siya ay multong hindi pa rin natatapos mamatay. Hindi nagpakita ng pagkabigla si Cassandra. Inayos niya lamang ang pulsera sa sariling kamay at ngumiti ng manipis. DNA can be manipulated, sabi niya, ngunit agad niyang inayos ang tono at nagpatuloy sa Filipino. May mga test na maaaring dayain kung maling tao ang humahawak. At kahit totoo pa ang dugo, hindi nito pinapawalang sala ang babaeng nagkubli sa bata sa loob ng maraming taon. Bakit ngayon lang lumitaw si Sofia? Kung hindi dahil may gustong kumita. Tumama ang paratang sa hangin at ilang mata ang napunta kay Maya. Iyon ang plano ni Cassandra. Kapag hindi na kayang itanggi ang dugo, dudungisan ang tagapag-alaga. Kapag hindi na mabura ang bata, gagawing kahina-hinala ang babaeng nagligtas dito. Si Maya ay nanatiling tahimik ng ilang segundo, hindi dahil wala siyang masabi kundi dahil pinipili niya ang salitang hindi mag-aaksaya ng galit. Sa tabi niya bahagyang yumuko si Leonardo, handang magsalita, ngunit itinaas niya ang kamay. Kung pera ang habol ko, matagal ko nang ibinenta ang pulsera, sabi ni Maya. Kung kapangyarihan ang habol ko, dinala ko sana si Sofia sa gate ng mansyon ninyo noong unang taon pa lamang. Ngunit noong dumating sa akin si Elena, duguan siya, takot siya, at sinabi niyang may mga Villarreal na hindi dapat pagkatiwalaan. Wala siyang iniwang bank account. Wala siyang iniwang abogado. Iniwan niya sa akin ang isang batang nilalagnat at pakiusap na wag ko siyang ibigay sa maling kamay. Naging mas mabigat ang katahimikan. Si Maya ay hindi sumigaw, ngunit bawat pangungusap ay may bigat ng 4 na taong pagpupuyat, utang, takot at paglalakad sa ulan. Ikinuwento niya kung paano niya itinago si Sofia. Noong may lalaking nagtatanong sa lumang tirahan nila kung paano niya pinalitan ang ruta sa trabaho. Kapag may pakiramdam siyang sinusundan sila at kung paano niya inipon ang bawat resibo ng gamot dahil iyon lamang ang kasaysayan ng batang hindi kinilala ng sariling dugo. Wala akong perpektong papel, patuloy niya. Ang mayroon ako ay mga resibo, tala ng klinika, litrato at mga taong nakakita na hindi ko ninakaw ang bata. Inalagaan ko siya hindi dahil alam kong Villarreal siya, kundi dahil walang ibang bumalik para sa kanya. Sa pangungusap na iyon, napatingin si Leonardo sa mesa. Masakit ang katotohanan dahil kasama siya sa mga hindi bumalik.
Hindi man niya alam noon na kinabang siya sa katahimikang ginawa ng iba. Tumayo si Liora at inilabas ang ikalawang folder. Nilalaman nito ang tala ng ospital ni Elena, ang pagbabayad mula sa lumang foundation account at ang pagbabago ng record isang araw matapos mamatay ang babae. Ipinakita niya ang pagkakaiba ng orihinal na admission log at ng binurang bersyon. May mga pirma oras at access code na nakatali sa isang administrator na matagal nang tumatanggap ng pondo mula sa opisina ni Cassandra. Hindi pa iyon huling hatol, ngunit malinaw ang direksyon ng daan. Cassandra ay bahagyang tumawa, parang naaawa sa kababawan ng ebidensiya. Corporate donations are normal, sabi niya saka muling bumalik sa Filipino. Kung bawat ospital na tinulungan ko ay gagawing kasalanan, wala nang matitirang charity work sa bansang ito. Ginagawa ni Leonardo ang personal na pagkakasala bilang pag-atake sa akin. Hindi ba ninyo nakikita gusto niyang gamitin ang batang ito upang kunin ang buong trust at alisin ako sa board? Ang ilang matatandang kamag-anak ay nagbulungan muli. Alam ni Cassandra kung paano kausapin ang kanilang takot. Para sa kanila ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa hustisya. At ang salitang skandal ay sapat upang manginig ang mga taong sanay sa tahimik na hapunan. Ngunit bago tuluyang lumihis ang usapan, pumasok si Enzo kasama si Remy. Nakasuot ang matandang nurse ng simpleng damit, hawak ang bag na tila kalasag at nanginginig ang mga kamay. Ngunit hindi na siya tumalikod. Kilalanin ninyo si Remy Salazar, sabi ni Leonardo. Nurse siya noong gabing dinala si Elena sa ospital. Tumingin si Cassandra kay Remy at sa isang iglap ay nawala ang manipis na ngiti nito. Hindi iyon takot na lantad, kundi pagkairitang nahuli. Si Remy ay halos hindi makalakad sa bigat ng mga mata sa kanya, ngunit nang makita niya si Maya, tumibay ang kanyang tindig. Umupo siya at inilabas ang lumang sobre mula sa bag. Nakagawa ako ng kasalanan noon, sabi ni Remy, mahina ngunit malinaw. Nanahimik ako dahil natakot ako. May dumating na tao mula sa panig ni Madam Cassandra. Sinabi nilang kung magsasalita ako tungkol sa bata, mawawala ang trabaho ko at madadamay ang anak ko. Napatingin ang lahat kay Cassandra. Itinaas lamang nito ang kilay. Paratang ng matandang babae na binayaran, sabi niya. Ngunit nanginginig na ang gilid ng kanyang daliri sa ibabaw ng mesa. Binuksan ni Remy ang sobre. Naroon ang kopya ng lumang patient risk tag ni Elena, isang maliit na litrato ng sanggol na may pulseras at sulat na iniwan ni Elena sa kanya sakaling may mangyaring masama. Hindi buo ang sulat dahil nabasa noon ng ulan, ngunit mababasa pa rin ang pangalan ni Rafael, ang pangungusap na anak namin si Sofia, at ang babalang huwag ibigay sa sinumang ipinadala ni Cassandra. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay hindi na pag-aalinlangan. Ito ay pagbagsak. Tumayo si Cassandra. Peke iyan. Wala na ang kinis ng boses niya. Isang patay na babae, isang mahirap na courier at isang takot na nurse ang gagamitin ninyo para sirain ako. Hinarap siya ni Maya. Hindi ka sinisira ng patay. Sinisira ka ng ginawa mo sa buhay niya. Ang pangungusap ay tumama ng mas malakas kaysa sigaw. Sa unang pagkakataon, nakita ng buong silid na ang babaeng dating tinatawag na haligi ng pamilya ay may bitak na hindi na kayang takpan ng diamante. Sinubukan ni Cassandra na ibaling ang usapan kay Leonardo. Sinabi niyang siya ang nagpalaki rito sa negosyo. Siya ang nagprotekta sa pangalan nito at siya ang nagtaboy sa mga taong gustong gamitin ang pagkamatay ni Rafael. Ngunit habang nagsasalita siya, ipinakita ni Liora ang huling dokumento. Isang lumang trust amendment ang lumitaw, pinirmahan ilang linggo matapos mamatay si Rafael. Sa dokumentong iyon, pansamantalang inilipat kay Cassandra ang kontrol sa bahagi ni Rafael dahil walang kinikilalang anak na buhay. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Kung buhay at lehitimong anak si Sofia, mawawala ang basehan ng kontrol ni Cassandra sa bahaging iyon ng trust. Ang pagtatago sa bata ay hindi lamang proteksisyon sa reputasyon. Ito ay proteksisyon sa kapangyarihan at pera. Isang board member ang nagtanong kung alam ba ni Cassandra ang buhay ni Sofia nang pinirmahan ng amendment. Hindi siya sumagot agad. Sa boardroom, ang isang segundo ng maling katahimikan ay maaring maging mas mapanira kaysa pag-amin. Sa katabing lounge, hindi na nakatiis si Sofia sa paghihintay. Lumabas siya habang hawak ni Aling Nen ang balikat at napahinto ang lahat nang makita siya sa pinto.
Maliit siya sa gitna ng malaking silid ngunit sa pulso niya ay naroon ang pilak na pulseras na pinagtalunan ng mga matatanda. Tumingin siya kay Maya pagkatapos kay Leonardo. Ate, tapos na ba tanong niya? Ang simpleng tanong ay naghubad sa lahat ng legal na salita at iniwan ang tunay na dahilan ng paglilitis. Lumapit si Maya at niyakap siya. Malapit na bulong niya. Si Leonardo ay lumuhod sa layo, hindi hinawakan si Sofia nang walang pahintulot. Sofia, sabi niya mabagal at maingat ako si Leonardo. Kapatid ako ng papa mo. Tinitigan siya ng bata, sinusukat ang mukha niya tulad ng ginagawa nito sa mga estranghero. Masama ka ba tanong nito? Kumirot ang dibdib ni Leonardo. Nagkamali ako sagot niya, pero hindi ko gustong saktan ka. Si Cassandra ang sumira sa sandaling iyon. Nakikita ninyo? Ginagamit nila ang bata para palabasin akong halimaw. Ngunit wala nang nakinig tulad ng dati. Ang tanong ni Sofia ay mas malinis kaysa lahat ng depensa niya. Ang batang dapat sana ay matagal nang tinanggap sa tahanan, ay nakatayo ngayon na nagtatanong kung ligtas ba ang mga taong may dugo niya. Iyon ang tunay na hatol sa pamilya Villarreal at walang abogado ang kayang baligtarin iyon. Iminungkahi ng isa sa board members na pansamantalang alisin si Cassandra sa anumang desisyong may kinalaman sa trust habang nagpapatuloy ang legal review. Agad itong sinuportahan ng iba, lalo na nang ilabas ni Leora ang kopya ng tawag ni Darrell mula sa pribadong linya ni Cassandra bago ang pagdukot kay Sofia. Hindi pa ito buong kaso sa korte ngunit sapat upang ipakita ang conflict of interest, obstruction at posibleng criminal involvement. Nabura ang huling piraso ng kontrol sa mukha ni Cassandra. Hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo, sabi niya, tumayo ng tuwid kahit nanginginig ang galit. Kapag lumabas ito, babagsak ang pangalan natin. Tumayo rin si Leonardo. Kung ang pangalan natin ay nakatayo sa pagtatago ng bata at pagpatay sa alaala ng ina niya, dapat itong bumagsak? Hindi malakas ang boses niya ngunit walang kahit isang tao ang nagkamaling isipin na nagdadalawang isip siya. Sa sandaling iyon, pinili niya ang katotohanan laban sa pamilyang nagturo sa kanya ng katahimikan. Lumabas si Cassandra mula sa silid na hindi humihingi ng pahintulot. Sinundan siya ng kanyang abogado ngunit ang yabag niya ay hindi natunog ng tagumpay. Ito ay tunog ng taong napipilitang umatras upang humanap ng mas maruming daan. Alam ni Maya na hindi pa tapos ang laban. Ang mga taong katulad ni Cassandra ay hindi natatalo sa unang pagbagsak. Ngunit, sa unang pagkakataon hindi na sila lumalaban sa dilim. May pangalan na ang kaaway, may mukha na ang kasinungalingan, at may saksi na ang katotohanan. Pagkatapos ng pulong hindi agad nagsalita si Maya. Inilabas niya si Sofia sa gusali at pinaupo sa hardin sa likod kung saan may maliit na fountain at punong matagal nang nakatanim. Si Leonardo ay lumapit ngunit nanatili sa tamang layo. Hindi ko kukunin siya sa'yo, sabi niya. Kailangan kong sabihin iyon ng malinaw. Tiningnan siya ni Maya pagod na pagod ngunit hindi na kasing talim ng dati. Hindi sapat ang sabihin. Kailangan mong patunayan araw-araw. Tumango si Leonardo. Gagawin ko. Lumapit si Sofia sa fountain at hinawakan ng tubig gamit ang daliri. Sa liwanag ng hapon kumislap ang pulsera sa pulso niya, hindi na parang ebidensiya, kundi parang alaala ng pinanggalingan at paalala ng dapat protektahan. Para kay Maya, hindi mahalaga kung tawagin siyang tagapag-alaga kapatid o ina sa papel. Ang mahalaga ay kapag lumingon si Sofia, siya pa rin ang unang makikita nitong tahanan. Sa malayo nakatanggap si Enzo ng bagong mensahe mula sa tauhang nagbabantay kay Cassandra. Umalis daw ito sa mansyon dala ang ilang lumang dokumento at nakipagkita sa lalaking hindi pa nakikilala. Nang ipakita niya ang ulat kay Leonardo, nawala ang panandaliang payapa sa mukha nito. Hindi na kaya ni Cassandra na pigilan ang pagkilala kay Sofia ngunit maaari pa nitong wasakin ang mga taong nagdala sa bata sa liwanag. Ang huling laban ay nagsisimula pa lamang. Hindi natapos ang laban sa paglabas ni Cassandra sa silid-pulong. Sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik ang kanyang kilos at iyon ang mas nagdulot ng pangamba kay Leonardo. Ang mga taong nagwawala ay madaling bantayan ngunit ang mga taong marunong magpanggap na talo ay mas mapanganib. Sa loob ng Ardentia at ng pamilya Villarreal, pansamantalang inalis sa kanya ang ilang kapangyarihan ngunit hindi pa nawawala ang mga tauhang binayaran niya sa loob ng maraming taon.
Inilipat muna sina Maya at Sofia sa isang ligtas na tirahan na hindi pag-aari ng Ardentia, kundi inupahan sa pangalan ni Leora upang hindi madaling matunton. Hindi marangya ang lugar ngunit malinis, tahimik at may bintanang tanaw ang maliit na hardin. Sa unang gabi roon hindi nakatulog si Sofia. Hawak niya ang lumang kumot mula San Paloma, tila iyon ang tanging bagay na nagpapatunay na hindi tuluyang nagbago ang mundo sa isang iglap. Umupo si Maya sa gilid ng kama at hinintay hanggang kusang magsalita ang bata. Ate, kung may pamilya ako roon, iiwan mo ba ako? Mabagal ang tanong ngunit tumagos ito sa pinakatagong takot ni Maya. Inayos niya ang buhok ni Sofia at hindi agad sumagot dahil ayaw niyang gamitin ang pangako bilang takip sa bagay na hindi pa niya kontrolado. Hindi kita iiwan, sabi niya sa wakas. Kahit saan kakilalanin, hindi mawawala ang tahanang binuo natin. Kinabukasan dumating si Leonardo, dala ang mga dokumentong kailangan para sa legal recognition ni Sofia ngunit hindi niya agad inilapag sa harap ng bata. Dinala niya muna ang maliit na kahon ng tinapay na may keso dahil narinig niya minsan ang pangakong iyon ni Maya sa lumang silid sa San Paloma. Nang makita ni Sofia ang pagkain, sandali itong nagulat saka tumingin kay Maya. Hindi pa itong ngumiti ng buo ngunit hindi na rin ito umatras sa paglapit niya. Para kay Leonardo ang bawat maliit na kilos ay parang pag-aaral ng wikang matagal niyang hindi alam. Marunong siyang makipagharap sa lupon, magligtas ng kumpanya at magbasa ng kontrata sa gitna ng krisis. Ngunit hindi niya alam kung paano kausapin ang batang nasaktan ng sariling pamilya. Hindi sapat ang yaman, hindi sapat ang apelyido at lalong hindi sapat ang pagsisisi. Kailangan niyang matutong maghintay sa pintong hindi niya pwedeng piliting buksan. Samantala nagtayo si Cassandra ng huling depensa. Naglabas siya ng pahayag sa ilang kaalyadong pahina sinasabing may pangkat na ginagamit ang isang bata upang pabagsakin ang kanyang pangalan at agawin ang pondo ng pamilya. Hindi niya tahasang binanggit si Sofia ngunit sapat ang mga pahiwatig upang muling uminit ang usap-usapan. Sa social media may tumawag kay Maya na oportunista, may nagsabing bayaran siya at may nagtanong kung bakit ngayon lamang lumitaw ang bata. Hindi na nasaktan si Maya sa parehong paraan tulad noong unang balita. Masakit pa rin ngunit hindi na ito nakakapagpahina sa kanya. May dala na siyang ebidensiya, saksi at higit sa lahat malinaw na layunin. Sa tulong ni Leora, inayos niya ang bawat resibo ng gamot, tala ng paaralan, lumang litrato, pahayag ni Aling Nena at salaysay ni Remy. Hindi niya kailangang magmukhang perpekto. Kailangan lamang niyang ipakita ang buhay na araw-araw niyang itinayo para kay Sofia. Nang dumating ang araw ng formal na pagdinig sa loob ng pamilya at kinatawan ng batas, hindi na pumasok si Maya na parang akusada. Pumasok siya bilang taong may dalang katotohanan. Naroon si Leonardo ngunit hindi siya nagsalita para sa kanya hanggat hindi kailangan. Alam niyang ang pinakamalaking pagkakamali ng mga Villarreal ay ang pagsasalita sa ibabaw ng mga taong nasaktan nila. Sa pagkakataong iyon, si Maya ang dapat marinig, hindi ang apelyido niya. Inilahad ni Maya ang 4 na taon ng buhay ni Sofia sa malinaw at tahimik na paraan. Ipinakita niya kung kailan dinala sa klinika ang bata, kailan unang pumasok sa paaralan, sino ang tumulong noong nagkasakit, at paano niya tinanggihan ang mga alok na kahinahinala mula sa lalaking minsang nagtanong tungkol sa pulseras. Hindi iyon kwento ng pagmamayari. Iyon ay tala ng pangangalaga. Sa bawat pahina mas lumalabo ang paratang ni Cassandra. Pagkatapos ay nagsalita si Remy, mas matatag kaysa noong una. Kinumpirma niya ang gabing dumating si Elena ang takot nito at ang banta mula sa mga taong konektado kay Cassandra. Ipinakita rin ni Leora ang sunod-sunod na bayad mula sa mga account na dumaan sa peking serbisyo pagkatapos napunta sa dating administrador ng ospital sa gumawa ng peking birth certificate at sa lalaking sangkot sa pagdukot kay Sofia. Hindi na iyon magkakahiwalay na anino. Isa na itong malinaw na landas. Sinubukan ni Cassandra na manatiling marangal. Nakaupo siya ng tuwid, suot ang mamahaling damit at tinitingnan ang lahat na parang sila ang walang utang na loob. Ngunit nang ipakita ni Enzo ang video mula sa pantalan, ang tawag ni Darrell at ang mensaheng nag-uutos na kumpirmado ang bata, nagsimulang mabura ang huling takip. Si Darrell na dating matapang sa likod ng kapangyarihan niya, ay pumirma ng salaysay kapalit ng proteksyon mula sa mas mabigat na kaso. Sa salaysay ni Darrell lumabas ang buong balangkas.
Si Cassandra ang nagpatawag sa kanya matapos malaman na hinahanap ni Leonardo ang pangalan ni Elena. Siya ang nag-utos na gawing manloloko si Maya na gamitin ang kaso ng leaked contract bilang unang bitag at naipadala ang reklamo sa social welfare upang tanggalin si Sofia sa ligtas na kamay. Ang pagdukot sa bata ay hindi raw orihinal na plano ngunit pinayagan ni Cassandra nang makita niyang hindi natatakot si Maya. Hindi sumigaw si Leonardo nang marinig ang lahat. Ang galit niya ay naging mas tahimik, mas mabigat at mas huling dumating kaysa dati. Tumingin siya kay Cassandra at sa sandaling iyon, hindi na niya nakita ang tiyahing minsang tumayo sa libing ni Rafael. Nakita niya ang taong gumamit sa kamatayan ng kuya niya upang palawakin ang sariling hawak sa pamilya. Nakita niya ang babae na mas piniling mawala ang bata kaysa mabawasan ang kapangyarihan niya. Bakit, tanong niya? Isang salita lamang ngunit dala nito ang taon ng katahimikan. Tumingin si Cassandra sa kanya na may pagod at galit. Dahil mahina si Rafael, sagot niya. Mahina siya dahil pinili niya ang babaeng walang pangalan. Mahina siya dahil handa niyang hatiin ang pamana para sa batang sisira sa ayos natin. Ako ang nagpanatili sa pamilya. Walang pagsisisi sa tinig niya. Iyon ang pinakahuling patunay na hindi pagkakamali ang lahat kundi pagpili. Tumayo si Maya hindi upang makipagtalo kundi upang kunin si Sofia mula sa katabing silid. Nang pumasok ang bata, hinawakan nito ang kamay ni Maya at tumingin kay Cassandra. Hindi nito naunawaan ang bawat legal na salita ngunit naunawaan nito ang lamig ng babaeng nasa dulo ng mesa. Ikaw po ba ang dahilan kung bakit umiyak si Mama Elena, tanong ni Sofia? Walang mas mabigat na tanong sa silid. Kahit si Cassandra ay hindi agad nakasagot. Sa huli, hindi na kailangan ng kanyang sagot. Ang mga dokumento, saksi, tawag pera, at sariling salita niya ang nagsalita. Inirekomenda ng kinatawan ng batas ang pagsasampa ng kaso para sa paggawa ng pekeng dokumento, pananakot sa saksi, pakikialam sa tala ng ospital at paglahok sa pagdukot. Sa loob ng pamilya, agad na tinanggal si Cassandra sa lahat ng posisyon sa pondo at lupon. Ang mga account niya ay ipina-freeze habang nagsisimula ang formal na investigasyon. Nang kunin siya ng mga opisyal, hindi siya nagmakaawa. Ngunit bago siya lumabas, lumingon siya kay Leonardo. Masisira ka rin sa katotohanang pinili mo. Sumagot si Leonardo ng walang galit. Kung masisira ang mali, mabuti. Pagkatapos tumingin siya kay Maya at Sofia. At kung may dapat itayo uli, sisimulan natin sa hindi pagsisinungaling. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nagsasalita bilang pinuno ng kumpanya. Nagsasalita siya bilang lalaking handang tanggapin ang pananagutan. Lumipas ang ilang buwan bago naging tahimik muli ang paligid. Hindi mabilis ang paggaling ni Sofia. May mga gabing nagigising pa rin siya kapag may malakas na katok at may mga araw na ayaw niyang alisin ang lumang kumot kahit mainit. Ngunit unti-unti natutuhan niyang hindi lahat ng sasakyan sa labas ay dumarating upang kunin siya. Natutuhan niyang ang mga pinto ay maaari ring bumukas para sa pag-uwi, hindi lamang para sa panganib. Si Maya ay hindi tinanggal sa buhay ni Sofia. Sa halip, kinilala siya bilang pangunahing tagapag-alaga habang inaayos ang legal na pagkilala sa bata bilang anak ni Rafael. Hindi iyon madaling proseso, ngunit malinaw ang kasunduan. Walang magpapasya para kay Sofia nang hindi naririnig ang kanyang kapakanan. Walang apelyido kahit Villarreal ang maaaring burahin ang 4 na taong yakap, lagnat, gutom, takot at pagmamahal na ibinigay ni Maya nang walang hinihinging kapalit. Itinatag ni Leonardo ang isang programa sa ilalim ng Villarreal Foundation para sa mga batang nawawala, batang may pekeng dokumento at pamilyang walang kakayahang lumaban sa sistema. Ngunit sa unang pulong sinabi ni Maya na hindi sapat ang pera kung ang mga tao sa likod nito ay hindi marunong makinig. Kaya inalok siya ni Leonardo na pamunuan ang bahagi ng programa para sa tunay na pangangalaga at pagtugon sa mga kaso. Hindi bilang pabuya, kundi bilang pagkilala sa kakayahan niya. Tinanggap ni Maya ang tungkulin matapos ang mahabang pag-iisip. Hindi siya pumasok sa mundo ng mga opisina upang magmukhang tagumpay sa harap ng mga nang-api sa kanya. Pumasok siya dahil alam niyang maraming batang katulad ni Sofia ang walang pulseras na makapagbubukas ng pinto ng mayayaman. Maraming tagapag-alagang katulad niya ang maaaring tawaging manloloko dahil mahirap sila. Kung may puwesto siyang makakapigil sa ganoong kawalan ng katarungan, gagamitin niya iyon.
Sa Ardentia, nagbago rin si Leonardo. Hindi siya naging malambot sa negosyo, ngunit hindi na rin siya kasing bilis humatol sa taong nasa ibabang baitang ng sistema. Binago niya ang mga patakaran sa seguridad, delivery verification at legal response upang hindi na magamit ang kumpanya sa pagdurog ng inosente. Ang mga taong sangkot sa pagtatakip ay tinanggal at isinampa sa tamang proseso. Hindi niya itinuring ang paglilinis na kabutihan, kundi utang na matagal nang dapat bayaran. Madalas silang magkita ni Maya sa programa, sa mga pagdinig at sa mga pagbisita kay Sofia. Sa simula puro usapin lamang iyon ng bata at kaso. Ngunit habang lumilipas ang panahon, natutuhan nilang makipag-usap ng walang paratang sa gitna. Nakita ni Maya na ang pagsisisi ni Leonardo ay hindi salita lamang kundi pa ulit-ulit na pagpili. Nakita naman ni Leonardo na ang lakas ni Maya ay hindi pader laban sa mundo kundi ilaw na ayaw mamatay kahit ilang ulit hipan. Hindi minadali ni Maya ang anumang damdamin. Alam niyang ang pusong galing sa takot ay hindi dapat piliting magmahal dahil lamang may nagbago. Ngunit may mga gabing nakikita niya si Leonardo na nakaupo sa tabi ni Sofia, binabasahan ito ng kwento tungkol sa batang naghahanap ng bituin. Hindi nito inaangkin ang bata, hindi nito nilalampasan si Maya, at hindi nito ginagamit ang dugo upang mauna. Sa ganoong katahimikan, nagsimulang lumitaw ang tiwala. Isang hapon dinala nila si Sofia sa ilog na minsang ipinangako ni Maya noong nasa San Paloma pa sila. May dala silang tinapay na may keso, maliit na basket ng prutas, at lumang kumot na ayaw pa ring bitawan ng bata. Umupo si Sofia sa pagitan nila, pinapanood ang tubig na kumikislap sa araw. May dalawa na ba akong tahanan? Tanong niya. Tumingin si Maya kay Leonardo saka ngumiti ng payak. May mga taong tahanan, Sophie, hindi lang lugar. Hinawakan ni Leonardo ang maliit na pulsera sa kamay ni Sofia, ngunit hindi upang angkinin ito. Ito ang alaala kung saan ka nanggaling, sabi niya. Pagkatapos ay hinawakan ni Sofia ang kamay ni Maya. Ito naman ang kung saan ako lumaki. Tumahimik silang tatlo, at sa unang pagkakataon, hindi mabigat ang katahimikan. Ang ilog ay umagos, nang walang pakialam sa apelyido, yaman o lumang kasalanan. Dala nito ang liwanag ng araw at tunog ng bagong simula. Makalipas ang isang taon, tuluyang napatunayan sa korte ang pananagutan ni Cassandra at ng mga kasabwat niya. Hindi na ibalik ng hatol si Elena, hindi nabura ang takot ni Sofia, at hindi naalis ang mga taong nanakit sa alaala ni Rafael. Ngunit nagbigay ito ng malinaw na pangalan sa kasalanan. At kung minsan, iyon ang unang hakbang ng katarungan. Hindi para gawing malinis ang nakaraan, kundi upang hindi na ito maulit sa katahimikan. Sa pagbubukas ng unang sentro para sa nawawalang bata at tagapag-alagang walang proteksiyon, si Maya ang unang nagsalita. Hindi siya gumamit ng mahahabang salita. Sinabi lamang niyang ang isang bata ay hindi dapat mawala sa papel dahil may makapangyarihang taong nainis sa katotohanan. Sinabi niyang ang mahirap na tagapag-alaga ay hindi dapat unang tingnan bilang salarin. Sa likod ng silid, pinakinggan siya ni Leonardo na may tahimik na paggalang. Nang matapos ang seremonya, tumakbo si Sofia papunta kay Maya, hawak ang maliit na bulaklak na papel na ginawa niya sa paaralan. Ibinigay niya iyon sa kanya at sinabing, "Para sa unang mama ko rito." Pagkatapos ay lumapit siya kay Leonardo at inabot ang isa pang bulaklak. "Para sa tito kong natutong kumatok ng dahan-dahan." Napatawa si Maya ng mahina. Si Leonardo naman ay yumuko at tinanggap ang bulaklak na parang mas mahalaga pa kaysa anumang pirma sa kumpanya. Hindi naging perpekto ang kanilang bagong pamilya. May mga araw na bumabalik ang takot, may usapang mahirap tapusin, at may alaala ng sugat na biglang nananakit. Ngunit hindi na sila namuhay sa kasinungalingan. Si Sofia ay lumaking alam ang pangalan ni Elena, ang kabutihan ni Rafael, ang kasalanan ng mga nagtago sa kanya, at ang tapang ng babaeng pumili sa kanya kahit walang kapalit. Sa katotohanang iyon, natagpuan niya ang lakas na hindi kayang ibigay ng dugo lamang. Para kay Maya, ang dating gabing inakusahan siya sa Ardentia ay nanatiling sugat, ngunit hindi na bilang kahihiyan. Naging simula iyon ng pagbubunyag ng paglaban at ng pagkilalang hindi kailangang yumuko ang taong walang yaman sa harap ng maling kapangyarihan.
Para kay Leonardo iyon ang gabing nakita niya ang pinakamalaking pagkukulang ng kanyang pamilya at ang pinakamalinaw na anyo ng katapatan sa isang babaeng basang-basa ngunit hindi nabali. At para kay Sofia ang kwento ay naging mas payak kaysa lahat ng dokumentong pinaglabanan ng matatanda. Minsan nawala siya sa pangalan. Minsan hinanap siya ng dugo. Ngunit ang tunay na nagligtas sa kanya ay ang kamay na hindi bumitaw sa gitna ng ulan, takot, gutom at paratang. Sa huli, hindi siya naging tropeo ng Villarreal o lihim na dapat itago. Siya ay naging bata lamang na malayang tumawa, umuwi at mahalin ng walang kondisyon.